Si Iroma ay isang kalunos-lunos na talunang lalaki na walang alam tungkol sa mga katotohanan ng mundong ito. Ang kanyang mga magulang ay nagpasya na ipaampon siya sa iba dahil siya ay isang malaking talunan. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang magpasya ang isang demonyo na ampunan siya at dalhin siya sa kaharian ng demonyo, malayo sa kaharian ng tao. Ang mga demonyo ay namamahala sa isang mundo kasama ang iba't ibang mga halimaw at mga beastmen. Mula nang mawala ang huling Demon King, ang trono ay bakante, at lahat ay nagtataka kung sino ang susunod nilang pinuno. Sa kabilang banda, si Iroma ay isang 14 na taong gulang na lalaki na nagtatrabaho sa lahat ng uri ng mga kakaibang trabaho, dahil ang kanyang mga magulang ay tumangging magtrabaho sa kanilang sarili. Bukod pa riyan, isa rin siyang pushover na hindi nagsasabi ng hindi at nauuwi sa maraming trabaho nang hindi kumikita ng malaki. Isang araw, habang nagtatrabaho sa isang tuna ship, halos hindi siya nakaligtas mula sa mga isda na nahuhulog sa lahat ng mga lalagyan ng imbakan. Ngunit pagkatapos, ang oras ay biglang huminto, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali at ipinagbili sa isang demonyo na nakasuot ng maliliit na salamin. Ang demonyo ay nag-teleport sa kanya at naghahatid ng isang spell na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang mga demonyo, at ipinaliwanag na siya ay ipinagbili sa kanya ng kanyang mga magulang, at na ito ay ang netherworld na pinamumunuan ng mga demonyo. Dinala niya siya sa kanyang mansyon, habang iniisip ni Iroma kung ihahain siya bilang hapunan ngayong gabi. Ngunit, pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang upuan kasama ang demonyong nakayuko sa kanyang harapan, at nagtatanong sa kanya kung gusto niyang maging apo niya. Ipinakilala ng demonyo ang kanyang sarili bilang si Sol Ivan, at ipinaliwanag na siya ay walang asawa sa buong buhay niya at nagseselos sa kanyang mga kaibigan na ipinagmamalaki ang tungkol sa kanilang mga apo, kaya't siya ay nagnanais na magkaroon din ng kanyang sariling apo. Nagsabi siya ng please at nagmamakaawa sa kanya para sa kanyang pahintulot, at bilang pushover siya, si Iroma ay nagtatapos sa pagpirma sa kontrata at naging apo ng isang demonyo. Pagkatapos ng kontrata, ginamit ni Sol Ivan ang kanyang mahika para palamutihan ang kanyang kwarto ng mag-agarang kasangkapan at binihisan siya ng night suit. Ibinibigay niya sa kanya ang lahat ng mga libro, at mga bagay na maaaring kailanganin niya para sa kanyang pag-aaral sa paaralan, at ibinunyag niya na alam niya na hindi siya nakapag-aral dahil sa kanyang makasariling mga magulang. Kaya, sasali na siya sa Demon School simula bukas. Sinabi niya sa kanya na magiging okay siya hanggat walang nakakaalam na siya ay isang tao, kung hindi ay kakainin siya ng mga ito para sa hapunan. Nagsimulang magpanik si Iroma, ngunit pinaliguan siya ni Sol Ivan ng ilan sa kanyang pabango at sinabi na kapag ganito, walang sino man ang makakapagsabi sa kanya na siya ay tao. Pagkatapos nito, pinatulog niya si Iroma at lumabas para makita ang kanyang tagapaglingkod na si Upper, na nagtanong kung bakit nagpasya siyang mag-ampon ng tao sa halip na isang demonyo. Ngunit sinabihan siya ni Sol Ivan na manood na lamang ng tahimik. Kinabukasan, ibinaba nila si Iroma sa paaralan, at nagpa-picture rin si Sol Ivan kasama niya. Sa paaralan, nakita ni Iroma ang lahat ng uri ng mga demonyo, kabilang ang hati na ito, at pagkatapos ay naglalakad sa auditorium upang dumalo sa seremonya ng pagpasok, kung saan ang kanyang mga kasamahan sa paaralan ay kumanta ng kanilang demonyong awit tungkol sa pagkain ng mga tao, at pagpapabasa sa kanila ng kanilang pantalon. Pagkatapos nito, sinabi ng host sa lahat na makikipag-usap sa kanila ang kanilang chairman, at lahat ay nagsimulang maghiyawan na parang nakakainis na mga babae sa isang music concert. Ang chairman pala ay walang iba kundi si Sol Ivan mismo. Naglabas siya ng printout ng larawang kinuha niya kasama si Iroma noong umagang iyon, at sinabi sa lahat kung paano siya nagkaroon ng apo ngayon, at kung gaano siya kasabik sa pagsali niya sa kanila sa paaralan. Pagkatapos nito, tinawag ng host ang top scorang na mag-aaral mula sa kanilang batch upang ihatid ang talumpati, ngunit binago ito ni Sol Ivan kaya kailangan itong gawin ni Iroma. Ito ay talagang nagpapakaba sa kanya, ngunit si Sol Ivan ay muling nag-aalaga sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang pre-written na pananalita, at sinabi sa kanya na sabihin ito ng malakas. Sinubukan ni Roman na basahin ang kalokohan sa papel, at ito ay naging isang super bawal na spell na magpapasabog sa caster na parang terorista kung mali ang pagbigkas nila ng kahit isang letter. Ang spell ay mayroon ding epekto ng pagpigil sa caster na madapa at mahulog sa loob ng 24 na oras. Ang pagkakita sa kanya na isagawa ang spell sa pagiging perpekto ay talagang nagpabigla at nagpamangha sa lahat, at maging ang mga guro ay nag-cheer sa kanya para sa pagganap na ito.
Pagkatapos nito, bumaba siya ng entablado at nilapitan ng top scorang na estudyante, si Asmodeus. Hinahamon niya siya sa isang tunggalian para sa pagkuha ng kanyang spotlight, at ipinahayag na siya ay anak ng isa sa 13 crowns na nasa tuktok ng naghaharing uri sa mundo ng demonyo. Siya ay isang dalubhasa sa magic ng apoy at naglulunsad ng barrage ng mga bowl ang apoy kay Iroma sa kanilang laban. Ngunit, sa pagtataka ng lahat, nagawang iwasan ni Iroma ang bawat isa sa kanila. Nalaman namin na sa paglipas ng mga taon ng pag-abuso at pagsasamantala ng mga tao sa kanyang paligid, binuo ni Iroma ang pinakahuling depensa, na kilala ng mga tagahanga ng Dragon Ball bilang Ultra Instinct. Iniisip ng lahat na nanonood na pinaglalaroan lang niya si Asmodeus, at ito ay talagang nagpapagalit sa kanya. Kaya, ginagamit ni Asmodeus ang kanyang ultimate spell at bumubuo ng Blade of Fire na sumusugod para putulin si Iroma gamit ito. Iniiwasan ni Iroma ang pag-atake, at si Asmodeus ay tumakbo patungo sa isang inosenteng babae sa karamihan. Sinubukan siyang pigilan ni Iroma sa pamamagitan ng pagpapatambo sa kanya, ngunit salamat sa spell na ginawa niya kanina, nahawakan niya si Asmodeus at pinatumba siya ng malinis na body slam. Ang kaganapang ito ay gumagawa ng mga balita sa pahayagan ng paaralan, at si Iroma ay hindi sinasadyang naging talagang sikat sa kanyang unang araw. Pumunta siya sa opisina ni Sol Ivan para lang makita itong fanboyang sa kanyang bagong ampon na apo. Ngunit pagkatapos pumasok si Asmodeus, yumuko sa harap ni Iroma, at sinabi na ayon sa batas ng demonyo, siya na ngayon ang kanyang lingkod at gagawin ang kanyang makakaya upang maalis ang lahat sa kanyang paligid upang gawin siyang pinakatop sa paaralan. Kinabukasan, binigyan ni na Sol Ivan at Upper si Iroma ng maraming regalo at tinanong siya kung paano niya nagustuhan ang kanyang unang araw sa paaralan. Nagpa siya si Iroma na sabihin sa kanya kung paanong ayaw niyang pumunta doon, dahil natatakot siyang baka kainin siya ng lahat ng demonyo sa paligid niya. Ngunit bilang pushover siya, nagtatapos siya sa pagsasabing gusto niyang pumunta sa halip na humindi sa umaasang mukha ni Sol Ivan. Sa paaralan, nakasalubong niya si Asmodeus sa pasukan, na nagsasabing 6 na oras at 6 minuto na siyang naghihintay doon at bitbit ang kanyang bag para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Asmodeus na ang lahat ng 163 na bagong estudyante ay hahatiin sa iba't ibang grupo hanggang sa magsimula ang mga klase, at pareho silang nasa iisang grupo. Para sa kanilang unang aktibidad, gagawa sila ng isang pamilyar na ritual ng pagpapatawag, at sa gayon sila ay pupunta sa bulwagan ng mga pamilyar. Ipinaliwanag pa niya na ito ay isang ritual sa paaralan, at ang ranggo ng bawat mag-aaral ay matutukoy sa pamamagitan ng uri ng pamilyar na kanilang ipinapatawag at pinapaamo. Ito rin ang magpapasya kung saang klase sila magsisimula, at ang kanilang guro sa pagkakataong ito ay ang pinakasikat na instruktor na si Nebrios na siyang kapatid sa anime ni Snape mula sa Harry Potter. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang paraan ng pagpapatawag ng isang pamilyar, at sinabi na ang sinumang mabibigo na gawin ito ay agad na mapapatalsik. Sa pamamagitan nito, sinimulan ng lahat na tawagan ang kanilang mga pamilyar, at pinamamahalaan ni Asmodeus na ipatawag ang isang Gorgon Snake. Tila may sama ng loob si Nebrios kay Iroma dahil sa tingin niya ay nakapasok siya dahil sa nakakainis niyang lolo, at umasta na parang isang malaking hotshot. Sa kabila nito, siya ay isang matapat na tagapagturo at tinawag si Iroma upang isagawa ang ritual, na nagpapaalala sa kanya na kapag siya ay nabigo, siya ay mapapatalsik. Pinag-isipan ito sandali ni Iroma at iniisip na maaaring ito ay isang magandang paraan para makaalis sa sitwasyong ito, dahil siya ay tao at hindi niya magagawa ang ritual. Pagkatapos ay masaya niyang sinunog ang kanyang summonang seal sa Magic Flame, at sa sorpresa ng lahat, nauwi sa pag-summon sa walang iba kundi si Nebrios bilang kanyang summon. Ginawa ng spell si Nebrios sa kanyang demonic bird form at ginagawa siyang pamilyar ni Iroma. Agad silang pumunta kay Sol Ivan para humanap ng paraan para mapawalang bisa ang kontrata, ngunit ipinaliwanag niya na hindi nababago ang kontrata at pareho silang nakakulong sa isa't isa sa loob ng 1 taon. Dahil dyan, nalungkot si Nebrios, at pumasa si Iroma sa pagsusulit. Walang nakakaalam kung paano siya ay rarango pagkatapos nito. Naglalakad si Iroma patungo sa kanyang susunod na klase kasama si Asmodeus, at nakakuha ng maraming atensyon dahil sa pananakot niya sa lahat ng nasa harapan nila. Nang makarating sila sa kanilang silid-aralan, isang babae na may berdeng buhok ang gumulong sa ilang mga karton at nagpanggap na isang bowling ball. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Clara, at ang kanyang mga paa ay hindi ligtas para sa trabaho.
Tila siya ay talagang nasa sabik at hyperactive tulad ng isang bata sa isang sugar rush na nagpapaisip kay Iroma kung ano ang nakuha niya sa oras na ito. Ipinaliwanag ni Asmodeus na sikat siya sa pagiging weirdo, at sakit sa puso kung ma-attach siya sa iyo, kaya walang lumalapit sa kanya. Pareho silang nagpasya na lumabas doon, ngunit pagkatapos ay dumaan ang isang guro patungo sa kanila at ginamit ang kanyang mahika upang paliparin silang lahat. Sinabihan niya sina Asmodeus at Iroma na alagaan si Clara dahil siya ay gumagawa ng gulo para sa mga guro. Dahil doon, lahat sila ay ibinaba sa damuhan sa labas ng gusali, at sinimulan ni Clara na ipakita kina Iroma at Asmodeus ang lahat ng uri ng mga bagay mula sa kanyang koleksyon. Sa isang punto, nagtatapos siya sa paghiling kay Iroma na makipaglaro sa kanya. Dahil siya ang alpha male ng serye, sinusunod niya ang lahat ng utos nito at naging aso pa nga para sa kanya. Sinubukan ni Asmodeus na pigilan si Clara, ngunit nakuha rin niya itong maglaro kasama si Iroma, at gumugugol sila ng maraming oras sa paglalaro. Pagkatapos nito, naglalabas si Clara ng ilang merienda mula sa kanyang mahiwagang bulsa at ibinahagi sa kanila. Ipinaliwanag niya na ito ang espesyal na magic item ng kanyang pamilya, na nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng kahit ano at bunutin ito roon hanggat nakita niya ito dati. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng isang grupo ng mga estudyante at humingi ng ilang inumin at umalis. Nagtanong si Iroma tungkol sa kanila, at ipinaliwanag ni Clara na sila ang kanyang mga kalaro at nakikipaglaro sa kanya bilang kapalit ng ilang merienda. Nabalisa si Iroma dito at nalulungkot siya dahil ginagamit siya ng mga ito, tulad ng sa kanya dati sa mundo ng mga tao. Sa mga susunod na araw, ipinangako ni Iroma na makikipaglaro siya kay Clara, at palaging bibigyan niya siya ng merienda at mga bagay-bagay pagkatapos niyang maglaro. Nang makita ito, hinawakan ni Iroma ang kanyang mga kamay at sinabing hindi niya gusto ang mga bagay na iyon mula sa kanya, na nagpaiyak sa kanya habang iniisip na iiwan siya nito. Sinabi ni Carla na alam niya na siya ay kakaiba at walang kaibigan at walang gustong makalapit sa kanya, ngunit ginambala siya ni Iroma at sinabing gusto niyang makasama siya ng totoo at hindi ang taong gumagamit sa kanya para sa kanyang mga libreng merienda. Dahil dito ay namula si Clara, at siya ay naging tunay na masaya at pinutol ang kanyang relasyon sa mga masasamang estudyante mula kanina. Kinabukasan, parehong dumating sina Asmodeus at Clara para sunduin si Iroma mula sa kanyang bahay para sabay silang maglakad papuntang paaralan. Nakita ito ni Sol Ivan at naging tunay na masaya na makita ang kanyang apo na nagkakaroon ng mga bagong kaibigan, at ito ay nagpagulat din kay Iroma dahil hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan sa kanyang dating buhay. Nang maglaon sa araw na iyon, sa cafeteria ng paaralan, tinanong ni Iroma si Asmodeus tungkol sa mga kakaibang simbolo sa menu, at ipinaliwanag niya na ang mga iyon ay mga simbolo ng ranggo. Sa kanilang paaralan, na Baybills, ang mga tao ay maaari lamang mag-order ng pagkain mula sa menu ng kanilang ranggo, at dahil sila ay walang ranggo sa ngayon, maaari lamang silang mag-order mula sa maikling pagpipiliang ito sa ibaba. Gayun din, ang pagkain sa paaralan ay libre, at maaari silang bumili ng mga bagay mula sa tindahan ng paninda kung gusto nila. Ang pagkarinig tungkol sa libreng pagkain ay nagpasabik kay Iroma, at nagtapos siya sa pag-order ng 50 servings ng lahat at naubos ang lahat ng laman ng plato. Nagulat at hinahangaan nito ang lahat dahil ang matinding gana ay simbolo ng lakas sa mga demonyo, at lahat ng pagluluto ay nagpapabagsak sa chef dahil sa pagod. Pagkatapos, narinig nilang hinuli ng may-ari ng merchandise shop si Clara habang nagdudulot ito ng gulo para sa kanya, at ipinaliwanag niya na pinagbawalan siya sa tindahan dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, pumasok si Nebrios at sinabing nadismaya siyang makita ang mga taong nanggugulo ngayong nagpasya siya ngayong araw na bumalik sa paaralan, at nalaman na si Iroma ang nasa likod ng lahat ng ito. Napansin din niya si Clara at nagpas siyang tumalikod na lang at maglakad palabas, ngunit hinawakan siya ni Clara at sinabing gusto niyang makita itong maging isang maliit na ibon. Agad na kinuha ni Iroma ang kanyang summonang circle mula sa tindahan at ipinatawag si Nebrios, at ito ay nagpabago sa kanya bilang kanyang pamilyar. Tinawag sila ng may-ari ng tindahan para sa shoplifting, at lahat sila ay tumakas, ngunit si Nebrios ay nahuli at nauwi sa pagbabayad ng lahat para sa kanyang sarili. Sa labas, nakikibahagi si Clara ng ice cream kina Asmodeus at Iroma, at sinabi ni Iroma na talagang masaya siya na magkaroon ng mga kaibigang tulad nila.
Dahil dito ay talagang nalilito silang dalawa dahil hindi nila alam kung ano ang mga kaibigan, at ipinaliwanag ni Roman na ito ang mga taong kalaro mo, nakakasama mo sa pagkain, at talagang mahalaga sa iyo. Dahil dito ay talagang nasasabik silang dalawa, at nagsimula silang mag-away sa isa't isa sa titulo ng pagiging numero unong kaibigan ni Iroma. Sa kabilang banda, nakita namin si Sol Ivan at ang lupon ng paaralan na nagpasya sa mga klase ng mga bagong mag-aaral, at nalaman namin na lahat sina Clara, Iroma, at Asmodeus ay nagpasya na maging bahagi ng seksyon ng mga estudyanteng may problemang tinatawag na klase ng misfits. Kinabukasan, sinabi ni Sol Ivan kay Iroma na nagpasya siyang ilagay siya sa klase ng misfits para hindi siya mapansin tulad ng hiniling niya. Nagpasalamat si Iroma at lumabas para maglakad papunta sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinanong siya ni Asmodeus kung bakit palagi siyang naglalakad sa paaralan sa halip na lumipad doon, at iniisip ni Iroma kung ito na ang katapusan ng kanyang bagong buhay. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Asmodeus na ito ay dahil gusto niyang palakasin ang kanyang mga kalamnan sa binti at nagpa siya na sumama doon. Pagdating sa paaralan, pumunta silang lahat sa first year's tower para pumunta sa kanilang silid-aralan at tumungo sa isang stink hole kung saan matatagpuan ang silid-aralan ng mga misfits. Pumasok si Iroma at agad na inatake ng isang grupo ng mga armas, ngunit salamat sa kanyang ultra-instinct na pag-iisip, nagawa niyang iwasan ang lahat ng ito. Binati siya ng kanyang mga kaklase at ipinaliwanag na nagpustahan sila kung ilan ang tatama sa kanya at siya ang unang umiwas sa kanilang lahat kahit na may isa pa sa kanila na nakahuli ng lahat ng armas. Sa sandaling iyon, isang blonde-haired na demonyo ang lumapit sa kanila at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Sabnok at sinabi na hindi siya gagawa ng isang bagay na kaduwagan gaya ng pag-iwas. Sinabi niya na siya ang magiging susunod na hari ng pirata, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ito ay ang maling anime, at itinutuwid ang kanyang sarili sa pagsasabing ang ibig niyang sabihin ay ang susunod na Demon King. Sinabi niya na aabutan muna niya ang Yagrank at pagkatapos ay magiging hari ng demonyo. Ipinaliwanag na mayroong 10 ranggo sa mga demonyo, at ang Yag ang nangunguna sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, pumasok si Nebrios at ipinahayag na siya ang kanilang guro, salamat sa pagpapahuli sa kanya sa pulong ng kanyang mga guro, kung saan siya ay nahalal bilang guro ng kanilang misfit class. Pagkatapos ay kumuha siya ng attendance, at sinabi na ang kanilang unang gawain ay isang karera sa pamamagitan ng mist-covered valley. Mayroong 2 ruta patungo sa Gintong Bandila, ang isa ay mas mahaba ngunit mas ligtas, habang ang isa ay mas maikli ngunit mapanganib dahil sa ang tagapag-alaga ng mapanganib na landas ay sampungin sa mga araw na ito. Gagamitin lamang nila ang mas mahabang landas, ngunit sinabi ni Sabnok na dadaan siya sa mas maikling ruta dahil iyon ang gagawin ng Demon King. Tinitingnan siya ni Nebrios at sinabing wala siyang pakialam, at sinabihan silang gawin ang anumang gusto nila. Sa pamamagitan nito, sinimulan niya ang karera, at lahat ay lumipad maliban kay Iroma. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin, ngunit tinulak siya ni Nebrios mula sa bangin at sinabihan siyang umalis na. Pagkatapos nito, inilabas niya ang isang observation mirror at ginamit ito upang tingnan ang lahat ng mga estudyante, at pinapanood silang gumagawa ng mga paggalaw habang lumilipad sa lambak. Nakasalubong ni Sabok ang galit na tagapag-alaga ng lambak, at kaagad niya itong inatake ng walang babala. Si Asmodeus ay lumipad sa lambak gamit ang kanyang elite summon at fire magic, habang ginagamit siya ni Clara na parang alagang hayop at sumakay sa kanyang likod. Sa kabilang banda, si Iroma ay nahuli ng isang grupo ng mga halimaw ng ibon habang lumilipad sila patungo sa kanilang pugad upang gawin siyang tanghalian. Ngunit pagkatapos, nahulog siya sa pugad ng tagapag-alaga ng lambak. Doon, nakita niya ang sanggol nito, na may nasugatan na paa, at inalok niya itong tulungan sa pamamagitan ng pagtatambal nito gamit ang isang piraso ng tela. Sinubukan ni Roman na makuha ang tiwala nito sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang kamay, at pagpapakita sa kanya kung paano niya gustong itagpi ang kanyang binti sa pamamagitan ng pagbabalot ng tela sa ibabaw nito. Sumang-ayon ang sanggol na ibon, ngunit nang subukan ni Roman na balutin ito, isang patak ng kanyang dugo ang bumagsak sa sugat, at agad nitong pinagaling ang ibon. Ito ay talagang nagpapasaya sa ibon, at nag-aalok itong paliparin si Iroma sa dulo ng goal sa likod nito. Sa kalaunan ay dinala siya ng ibon sa ina nito, na nagkataong tagapag-alaga ng lambak. Nahanap nila ang tagapag-alaga sa isang labanan laban kay Sabnok, at napansin ni Iroma ang tagapag-alaga na nagpaplanong itama ang pagtatapos na atake sa kanyang kapwa kaklase.
Tumalon siya sa pagitan nila at sinabihan ang tagapag-alaga na huminto. Ipinaliwanag ng sanggol na ibon ang lahat sa kanyang ina, at pareho silang yumuko kay Iroma bilang pasasalamat. Pagkatapos ay dinadala nila silang dalawa sa finish line at pabalik sa panimulang lugar. Sa kabilang banda, nakita naming naunang pumasok si Asmodeus, pangalawa si Clara, at lahat ay naghihintay kina Iroma at Sabnok. Sa wakas, dumating silang dalawa, nakasakay sa likuran ng tagapag-alaga, na ikinagulat ng lahat at napunta sa huling lugar. Pagkatapos nito, inilabas ni Nebrios ang rangkang owl at sinabihan ang mga estudyante na kunin ang kanilang sarili na ranggo. Ang kwago ay kilala na talagang mapagmasid, at nagbibigay ito ng mga ranggo batay sa walang kinikilingang pagtatasa nito. Si Asmodeus ay nagtatapos sa pinakamataas na ranggo sa klase na may Dalit badge na siyang pang-apat na ranggo. Nakuha ni na Andrew at Clara ang ikatlong ranggo na tinatawag na Gimel. Nakuha ni Sabnok ang second rank bet badge kasama ng grupo ng iba pang mga demonyo, at inilabas ni Iroma ang isang gintong singsing na permanenteng nakakabit sa kanyang kamay. Ang singsing ay nagpapatawag ng isang maitim na nilalang, na nagpalabas ng malakas na sigaw na nagpapaalerto kahit kay Sol Ivan. Pagkatapos ay nagsimula itong sumipsip ng mahiwagang kapangyarihan mula sa sinumang sumusubok na lumapit dito, at nagpasya si Nebrios na putulin ang kamay ni Iroma para sa kaligtasan ng ibang mga estudyante. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Sol Ivan at pinunan ang singsing ng kanyang sariling magic at ipinaliwanag na ito ay tinatawag na Ring of Gluttony, at ito ay ganap na ligtas hanggat ito ay puno ng mahiwagang enerhiya. Ang singsing ay ginagamit upang mag-imbak ng mana upang gumawa ng mas malalaking spell, at hindi niya alam kung bakit nakuha ni Iroma ang singsing sa halip na ang kanyang ranggo na badge, at tinawanan ito. Dahil dyan, nailagay si Iroma sa ibaba ng rangkang ladder at sa unang ranggo ay si Asmodeus, ngunit nakagawa ito ng balita para sa kanyang hindi pangkaraniwang paraan ng pagkumpleto ng karera sa likod ng tagapag-alaga ng lambak, at pagkuha ng singsing sa halip na isang rank badge mula sa kwago. Kinabukasan, pagkatapos makakuha ng ranggo, makakadalo sila sa mga klase kasama ang ibang mga guro, at pinayuhan ni Nebrios ang lahat na maging magalang at huwag magdulot ng gulo sa iba sa kanilang paligid. Sa pamamagitan nito, naranasan ni Iroma ang lahat ng uri ng mga aralin at kalaunan ay nakarating sa klase ng Demon Bud Nape kung saan ipinakita sa kanila ng propesor kung paano pamumulaklakan ang isang bulaklak gamit ang kanilang mahika. Sinabi niya sa kanila na isipin kung anong uri ng bulaklak ang gusto nilang palaguin, at lahat ay gumagawa ng lahat ng uri ng kakaibang hitsura ng mga bulaklak, kabilang ang Burbrain na ito na pinangalan ng Kamoy, na talagang isang tunay na tao ng kultura. Iniisip ni Iroma sa kanyang sarili na gusto rin niyang magpatubo ng isang magandang bulaklak kung mayroon siyang mahika, at inilagay ang kanyang kamay na may singsing sa ibabaw ng halaman. Sa kanyang sorpresa, ginawa niyang pamumulaklakan ang saplang bilang isang napakalaking Sakura Blossom Tree. Tinawag siya ni Sol Ivan at ipinaliwanag na salamat sa mahiwagang enerhiya na inimbak niya sa kanyang singsing, nagagamit na niya ngayon ang mahika, at nais ni Iroma na nalaman niya ito noon pa. Pagkatapos nito, tinulungan niya ang mga naglilinis na linisin ang kalat na dulot ng kanyang napakalaking punong bumasag sa bubong ng gusali. Sa kabilang banda, nakikita natin ang Student Council na pinag-uusapan si Iroma, at nakilala rin natin ang kanilang pinuno, ang presidente ng Student Council, at ang anak ng isa sa 13 Crowns, si Amari. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na ang mga demonyo ay hindi naniniwala sa pagkakaroon ng mga tao at itinuturing silang pamahiin, ngunit si Amari ay may teorya na si Iroma ay isang tao at sinabi sa kanyang sarili na ang mga tao ay talagang totoo, at ang kanilang pag-iral ay alam lamang ng napakakaunting mga demonyo. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid at ipinakita ang isang lihim na silid sa likod ng dingding, kung saan mayroon siyang koleksyon ng mga lihim na teksto mula sa kaharian ng tao na ipinasa sa kanyang pamilya sa mga henerasyon, na tinatawag na manga. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ang seryeng manga na ito na tinatawag na First Love Memories, at tila interesado siya sa romantikong aspeto nito, kahit na hindi niya mabasa ang sinasabi ng teksto. Nang maglaon sa araw na iyon, nakatagpo niya si Iroma at inihambing ang kanilang pagtatagpo sa kung ano ang kanyang nakita sa manga, at sa tingin niya siya ay sinusubukang paibigan siya, at sa tingin na siya ay dapat na isang tao tulad ng kanyang teorya. Nagsimula siyang magpanik at naisip na bilang presidente ng Student Council, dapat niyang bigyan siya ng mga nararapat na awtoridad at pabalaykan siya sa mundo ng mga tao. Ngunit pagkatapos, ang manga ay nahulog mula sa ilalim ng kanyang kamiseta, at kinuha ito ni Iroma.
Napansin niya ang manga at sinabi niya na isa siya sa mga editor sa panahon ng paggawa nito, at kung paano niya ito nagustuhan. Dahil dito, mas naging interesado si Amari. Matapos kumpirmahin na nababasa niya ang wika ng tao, hinayla siya nito papunta sa kanyang silid at pinabasa sa kanya ang manga habang umiinom ng tsaa at merienda. Sa ganitong paraan, naging matalik silang magkaibigan, at inilagay pa niya ang kanyang numero sa kanyang telepono at sinabihan siyang makipagkita sa kanya ng mag-isa pagkatapos ng mga klase para sa kanilang manga session. Pagkatapos nito, lumabas si Iroma at napansin ang lahat ng mga mensahe at mga hindi nasagot na tawag mula kay Asmodeus, kung saan sinabi niya sa kanya na hinahanap siya ng student council at gustong makipag-usap sa kanya ng presidente. Iniisip niya kung sino ang student council president at umuwi na siya. Kinabukasan, tinanong ni Upper si Iroma kung gusto niyang bumalik sa mundo ng mga tao, at kung babalik siya, kailangan niyang magtapos na may mataas na ranggo, at ito ay magiging posible. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Iroma tungkol sa ideya at iniisip kung gusto ba niyang bumalik sa dati niyang buhay or hindi. Nang maglaon sa araw na iyon, iniwan niya sina Asmodeus at Clara para makipagkita kay Amari pagkatapos ng klase, na labis siyang nahihirapan. Sinimulan nilang sundan siya at iniisip kung ano ang ginagawa niya sa presidente ng student council. Sa kabilang banda, tinalakay ni Iroma at Amari ang paksa ng mga pangarap at ambisyon, at inihayag ni Amari na ang kanyang ambisyon ay gawing magandang lugar ang kaharian ng demonyo para matirhan ng lahat, at gusto niyang ipagmalaki din ng iba ang pagiging isang demonyo. Bukod doon, gusto rin niyang magtrabaho sa isang flower and cake shop. Pagkatapos nito, tinanong niya si Iroma tungkol sa kanyang ambisyon at pangarap na naglagay sa kanya ng malalim na pag-iisip. Samantala, nagpa siya si Carla na pumasok at paalisin si Iroma doon, dahil sa tingin niya ay sinusubukan ni Amari na nakawin si Iroma mula sa kanya. Hinayla siya ni Asmodeus at pinigilan siya, habang nakumbinsi ni Amari si Iroma na magsikap na maging isang mas mahusay na estudyante sa pamamagitan ng pagraranggo. Pagkatapos, nakapasok si Clara sa loob at kinaladkad siya. Iniisip ni Iroma ang mungkahi ni Amari at iniisip niya kung iyon ba ang nararapat na gawin para sa kanya, dahil siya ay tao at ayaw niyang mag-stand out. Siya ay nagpa siya na magpatuloy gaya ng dati sa ngayon, at ito ay labis na nakakainis kay Clara, dahil siya ay gumugugol ng mas maraming oras kay Amari at hindi nakikipaglaro sa kanya. Siya ay nagreklamo tungkol dito kay Sabnok, at bilang siya ang musclehead, siya ay nagsabi ng isang linya mula sa guidebook na How to Become a Demon King, habang nagbubuhat ng mga weights at sinabing dapat bawiin ng demonyo ang pag-aari nila kung may ibang sumubok na agawin ito mula sa kanila. Iminumungkahi niya na gamitin niya ang kanyang pambabae na alindog at gawin ni Iroma ang kanyang utos, at mukhang gusto ni Clara ang planong ito. Dahil doon, nagpa siya siyang kunin ang klase ng pang-aakit ni Miss Rina para sa mga babae, at naawa si Asmodeus sa kanya, dahil iniisip niyang hindi siya marunong magbasa ng maayos, at nagpa siya na bilogan ang opsyon ng hindi nalalaman. Gayunpaman, pumunta si Clara para kumuha ng kanyang klase, at ginamit ni Rina Sensei ang kanyang mahika para makita ang kanilang sensual na pang-akit at nalaman na si Clara ay kasing inosente ng isang sanggol, na may 2% lang na feminine charm sa kanya. Binibigyan niya siya ng maraming espesyal na magazine, at aklat na isinulat ni Jiraiya Sensei mula sa Naruto at sinabihan siyang mag-aral. Binasa ni Clara ang lahat ng kanyang makakaya at sinubukang gamitin ang mga diskarte kay Iroma, ngunit nauwi sa paggawa ng isang katatawanan sa kanyang sarili. Sa kalaunan, sinabi sa kanya ng isang guro na ang kursong ito ay hindi para sa kanya, at kung talagang gusto niyang mapa-fall sa kanya ang isang tao, maaari niyang gamitin ang espesyal na potion na ito na kanyang ginawa. Tiningnan ito ni Clara at sinabing hindi niya ito kailangan, at malungkot na naglakad palabas. Naawa siya sa sarili at nagbubulungan tungkol dito habang gumugulong malapit sa tabing ilog. Ngunit pagkatapos si Iroma ay lumapit sa kanya at sinabi na ang isang babae ay dapat lumabas ng gabing ito, at ito ay talagang nagpapasaya sa kanya. Ang pag-alam na tinitingnan siya ni Iroma bilang isang babae ay nagdudulot sa kanya ng kaunting moral, at sinabi niya sa kanya na gagawin niya itong mahulog ng husto para sa kanya, at pagkatapos ay tumakbo kasama siya, tulad ng dati, paglalaro ng kanyang mga laro. Samantala, tinitingnan siya ni Rina Sensei at natutuwa siyang makitang umakyat sa 10% ang kanyang porsyento. Sa kabilang banda, nagpa siya si Iroma na umakyat sa mga ranggo pagkatapos ng lahat at sinabi ito kina Asmodeus at Clara.
Sinabi niya na gusto niyang subukan ang para sa pangalawang ranggo sa ngayon, at ito ay talagang nagpapasaya kay Asmodeus. Dinala niya sila sa underground training court at ipinaliwanag na ang rank-up exam ay paparating na sa loob ng 1 linggo, at noong unang panahon ay napagdesisyonan ito ng isang digmaan kung saan ang mga kalahok ay hahatiin sa 2 grupo, magtatanggol sa 2 kastilyo, at ang kanilang layunin ay sakupin ang iba pang kastilyo habang tinatalo ang kanilang mga kaaway. Ngunit dahil sa mataas na gastos at rate ng casualty ng pamamaraang ito, lumipat na sila ngayon sa paghampas sa isa't isa gamit ang espesyal na bola na ito sa loob ng court na minarkahan ng mga linya. Sinimulan nila ang kanilang pagsasanay, at mabilis na napagtanto ni Roman na naglalaro lang sila ng dodgeball at natutuwa ito na hindi ito isang bagay na nagbabanta sa buhay. Ngunit pagkatapos ay sumali ang kanyang mga kasamahan sa klase at ipinakita kung paano ang tunay na laro, at mabilis niyang nalaman na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung paano ang lahat ay gumagamit ng mga mahiwagang spell, at nakakabalisa na mga malalakas na paghagis. Lahat sila ay nagsasabi sa kanya na magsaya at nag-alok na tulungan siyang magsanay, at ito ang marka ng simula ng sesyon ng pagsasanay sa dodgeball ni Iroma. Ipinagpatuloy niya ito sa loob ng halos 1 linggo, kung saan sinasanay siya ni Sol Ivan at Uper sa bahay at tinuruan siya ng isang espesyal na spell na tumatawag sa isang nagninangas na dragon, at umaatake sa lahat ng bagay sa landas nito. Sinabi ni Roman na gusto lang niyang masalo ang bola para makapag-offensive din siya nang hindi nasasaktan ang sinuman, at tinulungan siya ni Sol Ivan sa pamamagitan ng paglalagay ng pisikal na pampalakas na spell sa kanyang mga kamay. Sa kalaunan, nakuha ni Iroma ang bola at talagang ipinagmamalaki ito ng kanyang lolo at Upero. Sa pamamagitan nito, ang araw ng dodgeball match ay dumating, at si Nebrios ay nag-set up sa entablado na may mga panuntunan at nagsisilbing referee. Hinati niya ang lahat ng mga mag-aaral sa 2 koponan, at sina Asmodeus at Iroma ay napunta sa magkasalungat na mga koponan. Nagsisimula ang laban, at nagawang iwasan ni Iroma ang lahat ng bola habang sinisira ni Asmodeus ang lahat mula sa panig ni Iroma. Ginawa ni na Sabnok at Clara ang kanilang makakaya upang i-clear din ang kabaligtaran na koponan, ngunit sa huli, ito ay bumaba sa isang 1v1 sa pagitan ni na Iroma at Asmodeus. Nag-iisip si Asmodeus kung dapat niyang hayaan si Iroma na manalo sa laban, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung paano ito magiging isang insulto sa lahat ng pagsusumikap na ginawa niya sa kanyang pagsasanay nitong nakaraang linggo, at nagpa siya na lumaban ng buong puwersa. Inilunsad niya ang bola na may maapoy na spell patungo kay Iroma, at si Iroma ay sumugod at sinalo ito. Itinulak siya pabalik ng bola, ngunit bago siya nito mapaalis sa ring, ginamit ni Iroma ang momentum ng bola para paikutin ito at ilunsad ito pabalik kay Asmodeus, tinamaan ang kanyang balikat at nanalo sa laban. Inaprubahan ni Nebrios ang tagumpay na ito at sinabi niya na kung naging easy-easy si Asmodeus sa kanya, hindi niya sana aaprubahan ang kanyang rank up. Ngunit kung isasaalang-alang na pareho nilang binigay ang lahat para dito, itinataguyod niya si Iroma sa ranggo ng 2. Pagkatapos nito, nagdiriwang ang lahat, at nagpapasalamat si Iroma sa lahat, kabilang sina Uper at Sol Ivan. Kinabukasan, ipinakilala sa klase ng Misfits ang kanilang bagong pamilyar na guro, si Robert. Ipinaliwanag ni Robert na namiss niya ang kanilang unang araw dahil sa pagiging abala sa paghahanda para dito, at hindi na maalayan ang oras. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanilang klase sa pamamagitan ng pagpapatawag sa lahat ng kanilang mga pamilyar, at pinupuri sina Asmodeus at Sabnok para sa pagkakaroon ng napakalakas na hayop sa ilalim ng kanilang utos. Tinitingnan din niya si Clara para sa kanyang kakaibang pamilyar na tila ang in charge sa kanilang relasyon, at pagkatapos ay lumingon kay Iroma at hiniling sa kanya na ipatawag din ang kanyang kapareha. Nakaramdam ng kaba si Iroma sa pagpapatawag kay Nebrios, ngunit iginiit ito ni Robert at pinatawag pa rin niya ang cute na birdie Nebrios. Lumalabas na hindi alam ni Robert ang tungkol sa pagiging pamilyar ni Nebrios, at ginawa niya silang dalawa ni Iroma na dumaan sa isang grupo ng mga pagsasanay upang bumuo ng mutual trust at bonding sa pagitan nila. Si Nebrios ay laban sa ideya ng pagiging matuwid na guro. Sinabi niya kay Iroma na sasabay lang siya at dapat niyang makuha ang pinakamataas na marka sa paksa kahit na ano paman. Habang ito ay nangyayari, sina Asmodeus at Sabnok ay nag-aaway tungkol sa mga paa ng kanilang mga pamilyar, ngunit pinatumba silang dalawa ni Nebrios sa isang suntok at pinagalitan sila sa pagdudulot ng kaguluhan sa iba.
Pagkatapos ay tinukoy niya si Robert at sinabi sa kanya na dapat nilang igalang ang kanilang mga pamilyar at hindi sila mga alagang hayop or alipin, kaya kailangan ng tiwala sa isa't isa. Nalaman din namin na ang librong natutunan ni Robert tungkol sa mga pamilyar ay isinulat ni Nebrios. Pagkatapos ng klase na ito, bumalik silang lahat sa cafeteria, at iniisip ni Iroma kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang magpatuloy sa pag-akyat sa rank ladder, at si Asmodeus ay sumabat at ipinaliwanag na sa pagkakataong ito, ang mga recruiter mula sa Battlers ay lumalabas upang kumuha ng mga estudyante mula sa unang taon. Ang mga battler ay talagang mahalaga, at may posibilidad na magkaroon ng mga espesyal na rank up na pagsusulit batay din sa kanilang angkop na lugar. Matapos marinig ang buong paliwanag, naisip ni Iroma na ang mga battler ay parang mga club na makikita mo sa paaralan at sa kaharian ng tao, at iniisip kung anong uri ng battler ang dapat niyang salihan. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga seniors ang sumugod sa hallway at nagsimulang ipamahagi ang kanilang mga poster, at hiniling sa mga estudyante na sumali sa kanilang mga battler. Binibigyan din sila ng mga mabilis na pagsubok at demo tungkol sa kung ano sila, dahil nakakakuha lang sila ng 66 na minuto bawat araw para gawin ito sa season na ito. Gumagala si Iroma at sinubukan ang isang grupo ng mga club na ito kasama sina Clara at Asmodeus, at naimbitahan pa siyang sumali sa student council ni Amari. Dito rin niya nalaman na siya ang president ng student council. Sa panahon ng paghahanap na ito, ang kanyang singsing ay biglang naakit sa isang bagay at hinihila siya kasama sa bilis na napakabilis ng kidlat. Sa kalaunan ay nabangga niya ang isang senior student na, sa kabila ng pagiging senior, nasa rank 2 lang at miyembro ng Magical Apparatus Battler. Siya ay tila palaging nasa masamang kalusugan at talagang mas mababa ang mahiwagang enerhiya. Ang kanyang kwintas ay gawa sa kaparehong metal ng singsing ni Iroma, at sinabi niya na ito ay dapat kung bakit sila naaakit dito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral sa 3 taon sa paaralan na pinangalanang Kirabo, at ipinaliwanag na ang kanyang pangarap ay lumikha ng mga mahiwagang bagay na nagpapahintulot sa mga demonyo na may mas kaunting mahiwagang enerhiya na gumamit din ng mahika, at ito ay medyo nakapagbigay inspirasyon kay Iroma. Pagkatapos nito, nagpapatuloy ang recruitment ng ilang araw kung saan hindi pa rin sigurado si Iroma kung anong battler ang gusto niyang salihan. Sa kanyang pahinga, kino-configure ni Sol Ivan ang kanyang singsing upang ayusin ang dami ng mahiwagang enerhiya na lumalabas at nagbibigay sa kanya ng 3 antas ng lakas. Tinuruan din niya si Iroma ng ilang malalakas na spell, at sinabi na dapat lang niyang gamitin ang mga ito kapag nasa totoong panganib siya. Kinabukasan, nagpatuloy si Iroma upang subukan ang ilan pang battlers, kabilang ang Reading Battler at ang Dodgeball Battler, ngunit nagpa siya laban sa kanila. Pagkatapos ay nakatagpo niya ang senior mula kanina sa labas ng Magical Apparatus Battler, habang ang isang pagsabog ay nagbukas ng pinto. Si Iroma ang nag-aalaga sa kawawang lalaki at nagpakilala, bago nagtanong tungkol sa kanyang battler. Ipinaliwanag ni Kirabo na gumagawa siya ng mga mahiwagang bagay at ipinapakita siya sa paligid ng kanyang lab. Ipinakita niya sa kanya ang isang mahiwagang bola, isang manika ng papel, at isang grupo ng iba pang mga bagay. Ngunit dahil sa kanyang kakulangan ng mahiwagang enerhiya, lahat ito ay tumigil sa pagtatrabaho ng medyo mabilis. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang prototype ng kanyang obra maestra na matagal na niyang pinagtatrabahuhan, ngunit sinabing kailangan pa ring ayusin ang energy core nito. Tinitingnan ni Iroma ang mga piraso, at dahil siya ang masipag na henyo, pinagsasama-sama ang lahat ng mga ito sa mabilis na oras at ipinaliwanag na kailangan niyang ayusin at buuin ang lahat ng uri ng mga bagay upang mabuhay sa bahay, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay matalino sa mga bagay na ito. Gamit ang core, inion ni Kirabo ang kanyang makina at ipinapakita kung paano nito mapapahusay ng malaki ang power output ng isang tao. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahiwagang bola ng liwanag, ngunit pagkatapos ay sinabihan si Iroma na manatiling tahimik, dahil tiyak na hindi gustong marinig ng mga may mataas na ranggo na demonyo ang tungkol sa gayong aparato. Sinabi niya na siya lang ang miyembro ng club na ito at walang ibang interesado dito. Ngunit nag-aalok si Iroma na sumama sa kanya, at ito ay talagang nagpapasaya sa kanya. Dinala din niya sina Asmodeus at Clara na sumama sa battler, dahilan para mawalan ng malay si Kirabo dahil sa kaligayahan. Nang maglaon sa araw na iyon, nakipagkita si Iroma kay Amari, na naghahanda ng tanggapin siya sa student council.
Ngunit nang ihayag ni Roman na sumali siya sa isa pang battler, ito ay talagang nagpalungkot sa kanya, at sa huli ay kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanya sa loob ng 2 oras. Sa kabilang banda, nakikita natin si Sol Ivan at ang iba pang 13 crowns na nagpupulong tungkol sa kung sino ang magiging susunod na Demon King. Ang mga mas mababang miyembro ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang mas karapat-dapat na kumuha ng posisyon, habang ang nangungunang 3 demonyo, kasama sina Sol Ivan, Bolal, at Levi, ay nagtatalo kung bakit ayaw nilang maging Demon King mismo. Sa huli, itinulak nila ito kay Sol Ivan, ngunit sinabi niya na gusto niyang makita ang kanyang bagong apo na lumaki at masaya na kasama niya. Ito ay humantong sa pagtatalo nila tungkol sa kung sino ang may pinaka-cute na apo. Sa huli, tinatapos nila ang pulong ng walang pagpapasya. Ngunit bago maka-walk out si Sol Ivan, pumasok ang tatay ni Amari, si Hendrik, at nagpakita ng warrant kay Sol Ivan, na nagsasabing siya ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa ilegal na pagtawid sa kaharian ng tao, at dinala siya sa bilangguan. Tumawag si Sol Ivan sa bahay, at sinabi kay Uper na hindi siya makakabalik sa loob ng ilang oras at alagaan si Iroma. Sinabi niya na si Iroma ay talagang mag-aalala tungkol sa kanya at baka hindi man lang kakain, ngunit tiniyak ni Uper sa kanya na ang kanyang apo ay naghapunan at ngayon ay naglalaro ng kanyang after-dinner video game sa kanyang PlayStation 5. Kinabukasan, sina Iroma at ang iba ay naghahanda para sa kanilang Battlers Party, na parang Parents' Day sa mundo ng mga tao. Ang mga mag-aaral ay namamalagi sa gabi sa paaralan, at ang kanilang pamilya ay bumisita sa kanila sa susunod na araw sa kaganapan upang makita kung ano ang kanilang natutunan sa paaralan. Lahat sila ay nagtayo ng mga stall at booth at nag-set up ng isang eksibisyon para sa kanilang mga magulang, at ito ay talagang nakakasabik at nakakakaba sa parehong oras. Bumalik sa paaralan, hinirang ni Sol Ivan si Nebrios bilang acting chairman at hinahayaan siyang alagaan ang mga bagay-bagay sa kanyang pagkawala. Nagtataka si Nebrios kung bakit bigla-bigla na lang hinuli ng Border Patrol si Sol Ivan at sinabing may tila kakaiba, kaya dapat nilang bantayan ang kanilang mga bantay sa panahon ng Battlers Party. Sa kabilang banda, nakakuha ng ideya si Roman na lumikha ng mga paputok para sa kanilang pagtatanghal sa araw na iyon, at ibinahagi ang ideyang ito kina Kirabo at sa iba pa. Humingi pa siya ng tulong kay Amari sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanya ng manga volume na may mga paputok dito para ipakita sa iba. Pinagtulungan nila ito, at nalaman namin na si Kirabo ay may espesyal na mahiwagang kakayahan sa pagbuo ng mga hadlang, at sa gayon ay nagawa niyang mabuhay hanggang ngayon. Lahat sila ay gumagawa ng isang grupo ng mga eksperimento, at kalaunan ay nagtagumpay sa paglikha ng mga paputok at nagdiwang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pillow fight sa panahon ng sleepover. Nagkukwento rin sila sa isa't isa ng horror stories. Nagpapasalamat si Kirabo sa lahat sa pagsali sa kanyang battler. Pagkatapos nito, lumabas siya upang kausapin ang kanyang matandang senpai, ngunit nalaman namin na talagang nakikipag-usap siya sa isa sa 13 crown na pinangalan ng Valgard, na laban kay Sol Ivan. Siya ang nagbigay ng tip sa Border Patrol tungkol sa pagtawid ni Sol Ivan sa kaharian ng tao, at pinaplano niyang sirain ang kaganapan sa kanyang pagkawala. Sinabihan niya si Kirabo na tiyaking handa na ang makina para sa kaganapan, at nakikita rin natin si Kirabo na sumusunod sa yapak ni na Aizen at Kabuto habang inilalantad niya ang kanyang tunay na ugali na may slick back na hairstyle. Kinabukasan ay nagsimula na ang party ng battler, at ibinalita ng mga guro na papapasukin nila ang mga magulang sa gabi. Ang mga mag-aaral ay may hanggang doon upang tapusin ang kanilang mga paghahanda, at pagkatapos ay magpatuloy upang ipahayag ang mga gantimpala para sa nangungunang 3 battler, na ang pinakamataas na premyo ay isang 2 beses na ranggo para sa kapitan at isang solong ranggo para sa iba pang mga miyembro ng battler. Napapasabok nito ang lahat, at lahat sila ay nagtatrabaho. Inayos ni na Asmodeus, Clara, at Iroma ang kanilang booth at inihanda ang kanya ng paputok, ngunit pagkatapos ay nagtaka sila kung nasaan si Kirabo, at hinanap siya ni Iroma. Sa kalaunan ay natagpuan niya siya sa loob ng isang lihim na silid sa gusali ng paaralan salamat sa kanyang singsing na umaakit patungo sa kanyang kwintas. Ang kanyang pagdating ay nagpagulat kay Kirabo dahil abala siya sa pag-aayos ng kanyang makina upang maglunsad ng pag-atake sa paaralan sa gabi. Ngunit mabilis niya itong tinakpan at sinabi kay Roman na ito ang kanyang sikretong base kung saan tanaw niya ang tanawin mula sa itaas at tinutulungan siya nitong kumalma.
Sinabi ni Roman na naiintindihan niya ang pakiramdam na iyon, at sinabi niyang susubukan niya ang kanyang makakaya para manalo sila sa Battlers Party para makarank up si Kirabo. Pagkatapos nito, lahat sila ay bumalik at tinapos ang pag-set up ng canyon ng paputok gamit ang shell. Pagkatapos nito, lahat sila ay naglalakad-lakad upang makita kung anong uri ng mga stall at atraksyon ang itinakda ng iba pang mga battlers, at ay enjoy ang kaganapan na may maraming pagkain at nakakatuwang mga eksibisyon. Matapos maglakad-lakad sa loob ng ilang oras, napansin nila ang oras na malapit nang magsimula ang party at nagpas siyang pumunta at gawin ang mga huling pagsusuri, at magpas siya kung kailan nila ilulunsad ang kanilang mga paputok. Habang nagpaplano sa kanilang booth, hindi sinasadyang sinindihan ni Asmodeus ang canyon, at lahat sila ay bumaba, inaasahan ang bagay na magpapaputok. Ngunit sa kanilang pagtataka at ginhawa, walang nangyari. Tumingin sila sa loob ng canyon, napansin na nawawala ang shell, at iniisip kung saan ito nagpunta. Nagtataka din sila kung saan nagpunta si Kirabo, at nakita namin siyang naglalakad pabalik sa kanyang lihim na silid na may shell sa kanyang slick back hairstyle. Sinabi niya na ito ay oras na at sinira ang selyo sa kanyang collar, at pinakawalan ang lahat ng kanyang nakaimbak na mahiwagang enerhiya. Dahil sa pressure mula sa pagpapalaya na ito, nabigla ang lahat sa lugar, kabilang si Sol Ivan, na nakakulong sa opisina ng Border Patrol. Si Kirabo pagkatapos ay nagcast ng isang malaking barrier spell sa loob ng paaralan, at gumawa ng maze ng mga hadlang upang akayin ang lahat ng mga mag-aaral sa isang lokasyon. Sa kabilang banda, ang mga estudyante at guro ay nagsimulang mapansin ang mga hadlang na biglang nagpakita sa buong paaralan at napagtanto na sila ay inaatake. Nang makita ito, sinabi ni Amari sa Student Council na tiyaking hindi magpanik ang mga mag-aaral, dahil magre-resulta iyon sa hindi kinakailangang kaguluhan at haantong sa mas maraming pinsala. Gumagamit si Nebrios ng Dev-Icon spell upang kumonekta sa News Battler, at sinabihan ang guro doon na ipahayag na nag-set up sila ng laro para sa mga mag-aaral at lahat ay magtitipon sa Central Plaza. Ang mga mananalo ay gagantimpalaan ng isang espesyal na premyo, at ito ay nagpapatahimik sa sitwasyon sa ngayon. Sa kabilang banda, sinabi niya sa iba pang mga guro na hanapin ang caster ng spell na ito, at nagtaka kung sino ang maaaring gumawa nito mismo. Sinabi ni Nebrios na para makapagbigay ng ganoong spell, ang isa ay kailangang maging isang rank N or rank 10 demon, at marahil iyon ang dahilan kung bakit nila ikinulong si Sol Ivan upang hindi niya masira ang spell na ito. Pagkatapos nito, gumamit siya ng malakas na pag-atake ng kidlat at nalalampasan ang mga hadlang sa kanyang landas, ngunit nagre-repair ito sa sarili pagkatapos ng ilang segundo. Pinasunod niya si Robert sa silid ng mga record ng paaralan, at tinitingnan ang lahat ng mga record upang malaman ang lahat ng maaaring gumamit ng salamangka ng harang. Sa kalaunan ay napunta sila sa profile ni Kirabo at ibinalita na siya ang kanilang pangunahing sospek. Samantala, naisip ni Roma at Clara na ang mga hadlang ay mukhang halos kapareho sa ginagamit ni Kirabo, at kung isasaalang-alang kung paano siya biglang nawala kasama ang isang shell, tiyak na may kinalaman ito sa kanya. Sinabi ni Asmodeus na kung siya ang nasa likod ng lahat ng ito, malamang na matagal na niyang pinaplano ito. Sinabi ni Roman na maaaring alam niya kung nasaan siya, ngunit kailangan nilang maghanap ng paraan upang malampasan ang mga hadlang. Sinabihan ni Asmodeus si Clara na gumawa ng isang malaking papel, at binunot ang buong mapa ng paaralan mula sa memorya at sinabi na ito ay nasa prospectus. Sinabi ni Clara na maaari niyang gawin ang mga manikang papel na nakita niya sa Battler Lab ni Kirabo, at ginamit ni Asmodeus ang kanyang mahika upang ikalat ang mga ito at ginagamit ang mga ito upang malaman kung nasaan ang lahat ng mga hadlang. Sa pamamagitan nito, tinulungan nila si Roman na malagpasan itong lahat, at kalaunan ay nakarating siya sa lihim na pader ng pinto kung saan naroon si Kirabo. Pinindot niya ang button at sinubukang buksan ang pinto sa likod nito, ngunit pinipigilan siya ni Kirabo na maabot ito gamit ang isang harang. Sinubukan ni Roman na itulak ito, at biglang nawala ang bar, at bumukas ang pinto, dahilan para mahulog siya sa loob. Tumingin siya kay Kirabo at tinanong siya kung sa kanya ang barrier magic at bakit niya ito ginagawa. Kinumpirma ni Kirabo ang kanyang hinala at ipinaliwanag na tinitipon niya ang lahat sa isang lugar upang mapasabog niya silang lahat, kasama ng paaralan. Tinitingnan ni Roma ang kanyang makasariling mukha at tinanong siya kung bakit gusto niyang gawin iyon, at nagpa siya si Kirabo na sabihin sa kanya ang kanyang backstory. Inihayag niya na siya ay ipinanganak sa isang mataas na ranggo na pamilya ng mga demonyo, nakilala sa kanilang mga hadlang at mataas na dami ng mahiwagang enerhiya.
Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay pinanganak na may kaunting lakas ng mahiwagang enerhiya, at ito ang naging dahilan upang iwasan siya ng kanyang pamilya, kasama ang kanyang ina. Sa kalaunan ay inilagay nila siya sa isang disciplinary school kung saan pinahirapan at binubuli siya araw-araw dahil sa kanyang mga pagkukulang. Pero isang araw, lumapit sa kanya ang isang babaeng may kulay pilak ang buhok at nag-alok na maging partner niya. Naging mabait ito sa kanya at palaging nakikipaglaro sa kanya, tinawag pa siyang cute. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang good luck charm na nakuha niya sa kanyang lola, at hinahayaan niya itong hawakan din ito. Ngunit isang araw, nahuli silang dalawa ng grupo ng mga bully at itinapon ang kanyang good luck charm sa ilog. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang mahika upang iligtas ang good luck charm, ngunit dahil sa kanyang kahinaan, ang harang ay nasira, at ang lucky charm ay nawala sa ilog. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa babae at nakita niya ang ekspresyon ng labis na kawalan ng pag-asa sa mukha nito. Umalis ang babae sa paaralan pagkatapos ng araw na iyon, ngunit nanatili si Kirabo. Pagkatapos ay sinabi niya na nang makita niya ang kanyang ekspresyon at ang kawalan ng katarungan sa lipunan, pinasigla nito ang kanyang puso sa mga emosyon. Iniisip nating lahat na dapat ay nakaramdam siya ng sama ng loob at galit sa mga nananakot, ngunit sa halip, ibinunyag niya na sa sandaling iyon nang makita niya ang mukha nito sa kawalan ng pag-asa, halos pakiramdam niya ay parang isang babae ito mula sa Food Wars na kumakain ng isa sa mga masasarap na pagkain. Ipinaliwanag ni Kirabo na iyon ang araw kung kailan siya isinilang na muli bilang isang masama na tinatamasa ang kawalan ng pag-asa ng iba, at pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay na hinahabol ang damdaming iyon. Sa huli ay napunta siya sa Bambles kung saan nakilala niya si Valgard na nagsanay sa kanya at gumabay sa kanya patungo sa tamang direksyon at ipinakita sa kanya ang tamang paraan ng pamumuhay bilang isang demonyo. Sinabi niya na ang mga demonyo ay nilalayong magpakalat ng kaguluhan at kapahamakan, hindi tulad ng mga nakangiting grupo sa ibaba, at sinabi na sisirain niya ang paaralang ito at tingnan ang kanilang malungkot na mga ekspresyon at mag-e-enjoy ito. Iniisip niya na sa ngayon, tiyak na sumuko na rin si Iroma sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa kanyang pagtataka, si Iroma ay tumayo na parang alpha male at nagpatuloy upang alisin ang shell mula sa makina, na malapit nang sumabog na parang bomba. Sinabi ni Roman na siya ay nagkaroon ng isang medyo magaspang na buhay, at kaya natuto siyang maghanap ng mga solusyon at ayusin ang mga bagay sa kanyang sarili at magpatuloy sa pagsulong. At kaya ililigtas niya ang lahat at ipakikita rin sa kanila ang mga paputok. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at gumamit ng spell para ilunsad ang shell sa hangin, ngunit napahinto ito ng pinakamalakas na layer ng barrier na nakapalibot sa paaralan. Sinabi ni Kirabo na isang tao lang sa antas ni Sol Ivan ang makakalagpas dito, at ginagamit ni Iroma ang spell na itinuro sa kanya ni Sol Ivan na gamitin lamang sa mga emergency. Inilabas nito ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang singsing at nabasag ang hadlang, na nagpasabog ng shell sa anyo ng magagandang paputok, na nagpaiyak at nagpawala ng pag-asa sa sarili ni Kirabo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pumunta sina Nebrios at Robert sa rooftop, at ginamit ni Robert ang kanyang espesyal na kakayahan sa mahika upang mag-shoot ng arrow patungo sa opisina ng patrol sa hangganan na may mensahe para kay Sol Ivan. Agad na bumangon si Sol Ivan pagkatapos makuha ito at sinabing babalik siya para sa pagsisiyasat mamaya, at sinabihan silang lahat na maupo sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanyang nakakabalisa na malakas na pressure ng demonyo. Pagkatapos nito, lumipad siya patungo sa paaralan at tinitingnan ang mga paputok na nagliliyab. Ang napakalaking pagsabog ay nagdulot ng maliliit na bowl ang apoy na sumusulong sa mga manonood, ngunit iniligtas silang lahat ni Sol Ivan sa pamamagitan ng paghinto ng oras at paglipat ng lahat ng mga bowl ang apoy sa gilid ng paaralan. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa lahat ng mga guro at nagpatuloy upang hulihin si Kirabo at ibigay ito sa mga awtoridad. Bago umalis, sinabihan ni Kirabo si Sol Ivan na maghatid ng mensahe kay Iroma para sa kanya at sinabihan siyang pasalamatan si Iroma sa ngalan niya, na sinasabing ang mukha ng kawalan ng pag-asa na nakita niya sa kanyang sariling refleksyon sa sandaling sinisira niya ang hadlang, ay talagang ang pinakamahusay na mukha na nakita niya sa kanyang buhay at na talagang masaya siyang nakilala siya. Pagkatapos nito, kinuha ng Border Patrol si Kirabo, at si Sol Ivan ay nagpatuloy upang gisingin si Iroma at dinala siya sa bintana, kung saan sinabi niya sa lahat na ang mga paputok ay ginagawa ng kanilang mga battlers.
Pagkatapos, malapit nang matapos ang Battlers Party at magsisimula na ang Family Day, at nakilala namin ang pamilya ni Clara at ang nanay ni Asmodeus, pati na rin ang kapatid ni Sabnok. Sinamahan ni Sol Ivan at Uper si Iromas sa party, at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, talagang nadama ni Iroman na mapalad na magkaroon ng pamilyang nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos ng kaganapan, lahat ay bumoto, at ang oras upang ipahayag ang mga nanalo para sa partido ay dumating. Ang Succubus Battler ay nanalo ng ikatlong premyo at nakakakuha ng marangyang silid para sa kanilang mga aktibidad. Ang pangalawang premyo ay napupunta sa bagong Magic Battler, at tumatanggap sila ng 1 taon na supply ng mga magical water para sa karagdagang pananaliksik. Sa wakas, ang unang premyo ay mapupunta sa Broadcast Battler na nagtiyaga sa mga hindi inaasahang sitwasyon, at patuloy na nagbo-broadcast sa loob ng 2 araw na walang tigil. Ang kapitan ng Battler ay umaakyat ng 2 ranggo, habang ang iba pang mga miyembro ay nakakakuha ng +1 sa kanilang mga ranggo bilang gantimpala. Dahil dito, magtatapos na ang Battlers Party, ngunit pinigilan ni Nebrios ang lahat at ibinalita na, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, sa pagkakataong ito ay mamimigay sila ng isa pang espesyal na premyo sa isa pang Battler na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang mga mag-aaral. Pagkatapos ay tinawag niya ang Magic Apparatus Battler Forward, at pinili ni na Asmodeus at Clara si Iroma upang maging tatanggap ng reward. Tumingin sa kanya si Nebrios at sinabihan siyang mag-ingat, at mas umasa siya sa kanyang mga seniors at guro, at pagkatapos ay prinomad siya sa ranggong 3. Pagkatapos nito, lahat sila ay may isang malaking pagdiriwang, at sa lalong madaling panahon ang mga bagay ay bumalik sa normal. Ipinagpatuloy ni Iroma ang kanyang mga session sa pagbabasa ng manga kasama si Amari, habang nakikipaglaro kay Asmodeus at Clara sa kanyang libreng oras. Isang araw, napansin ni Amari ang kanyang ama sa paaralan, at pinutol niya ang kanilang mga sesyon sa pagbabasa ng manga. Lumabas si Iroma, iniisip kung ano ang maaring dahilan, ngunit pagkatapos ay napansin niyang may sumusunod sa kanyang likuran, at ito ay walang iba kundi si Hendrik mismo. Lumabas silang dalawa at umupo sa mga bench para mag-usap, at sinabi ni Hendrik sa kanya kung paano niya nakilala ang isang tao. Tiniyak na ligtas silang nakabalik sa kanilang mundo, inalagaan ang lahat ng papeles, at binura ang kanilang alaala sa Netherworld. Pagkatapos ay sinabi niya kay Iroma na kung kailangan niya ng tulong, kailangan lang niyang sabihin sa kanya. Sinubukan ni Roman na kumilos na parang walang alam, at sinabi na wala siyang alam tungkol sa mga demonyo, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Amari at ipinakilala si Hendrik bilang kanyang ama. Pagkatapos ay pinuri niya si Iroma, at ipinakilala siya sa kanyang ama bilang isang dakilang demonyo at lalo siyang na-curious. Kapag nagtanong si Hendrik kung paano sila nagkakilala, sinabi ni Amari na madalas silang mag-usap at uminom ng tsaa pagkatapos ng klase, at upang itago ang kanyang sikreto tungkol sa pagbabasa ng ipinagbabawal na sagradong teksto na ipinasa sa kanyang pamilya. Sinabi niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-ibig at relasyon. Dahil dito ay nasisiraan ng bait si Hendrik, habang iniisip niya ang tungkol sa pagkuha ni Iroma sa kanyang anak na babae mula sa kanya, at nagsimula siyang mabalisa. Hinawakan siya ni Amari at nagmamadaling umalis papunta sa infirmary, habang sina Asmodeus at Clara ay tumalon at nagsimulang makipag-usap kay Iroma tungkol kay Kirabo, at kung paano sila naruroon para sa kanya kung kailangan niyang pag-usapan ang anumang bagay. Pagkatapos noon, naglakad pabalik si Iroma sa kanyang klase kasama sila, at naisip niyang sisiguraduhin lang niyang walang makakaalam na siya ay tao upang maipagpatuloy niya ang masayang buhay na ito. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Iroma ang konsepto ng Dem Idols mula sa kanyang mga kaklase, habang pinag-uusapan nila ang nalalapit na date at night concert ng sikat na Dem Idol, Banimaloy Este Caroma. Ipinaliwanag ni Asmodeus na ang lahat ng mga demonyo ay may stress meter, na tumutukoy sa kanilang masamang cycle. Paminsan-minsan, naaabot ng stress meter na ito ang pinakamataas na kapasidad nito, at pinapagawa nito ang mga demonyo na gumawa ng masasamang bagay para palayain ang kanilang nakakulong na stress. Karaniwan, ang mga demonyo ay nakikibahagi sa mga masasayang aktibidad tulad ng mga sports at video game upang mapanatiling masaya ang kanilang sarili. Ang isang uri ng entertainment ay ang mga konsyerto na gaganapin ng mga cute na demonyo na kumakanta, at sumasayaw at nakakapagpaalis ng stress ng malaking pulutong ng mga demonyo na nagpapasaya sa kanila. Kabilang sa mga ito, si Caroma na isa sa pinakasikat na Dem Idols na kilala sa kanyang cute na hitsura.
Ang kanyang konsyerto ay halos palaging fully booked, at ang mga tiket ay ibinebenta sa pamamagitan ng lottery. Ang mga konsyerto ay minsan ay nag-host din ng meet and greet, kung saan ang mga masuswerteng nanalo ay maaaring magkaroon ng pagkakataong makilala si Karoma ng one-on-one. Sa sandaling iyon, ang broadcast battler ay gumawa ng isang anunsyo at tinawag si Iroma at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa kanilang silid. Ang pinuno ng broadcast battlers ay nagbibigay sa kanila ng 3 tiket para sa paparating na konsyerto ni Karoma at isiniwalat na nakuha nila ito sa pamamagitan ng isang kaibigan nila, at ito ang kanilang paraan para makabawi sa pagkuha ng kanilang posisyon bilang mga nanalo sa Battlers Party, bilang tiyak na mananalo sila kung ginawa nilang publiko ang mga aksyon ni Carabao at ang kanilang mga kontribusyon. Masayang tinanggap ito ni Iroma at ng iba at nagpas siyang pumunta sa konsyerto. Sa kabilang banda, nakikita namin si Karoma sa kanyang silid sa likod ng entablado pagkatapos ng isang pagtatanghal, habang tinatanggal niya ang kanyang wig at isinusuot ang kanyang salamin upang ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isa sa mga kaklase ni Iroma, si Kaori. Nakaramdam siya ng labis na paninibugho kay Iroma dahil kamakailan lamang ay pinagtutuunan siya ng pansin ng kaharian ng demonyo sa lahat ng kanyang mga nagawa. Naalala niya ang kanyang pinagmulan bilang mula sa isang pamilya ng mga gumagamit ng ice magic, na kilala rin sa kanilang malamig na ekspresyon. Mula pagkabata, napagtanto niya na siya ay talagang cute, at ito ay ginawa ng lahat ng tao sa kanyang paligid na puriin siya at tratuhin siya sa isang espesyal na paraan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na ibahin ang kanyang katangian, at palagwi ng isang karera bilang isang dem idol. Pagkatapos nito, lumabas siya para sa kanyang susunod na pagtatanghal at napansin si Iroma sa madla at nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Pagkatapos nito, si Iroma ay nanalo sa MEP Lottery at nagkakaroon ng one-on-one session kasama niya sa kanyang backstage room. Doon, nakilala niya siya bilang kanyang kaklase at ipinahayag na ang kakaibang paraan ng pagpasok ng kanyang hinlalaki sa loob ng kanyang mga kamao ay nagpabuking sa kanya, kasama ang kanyang salamin, ang kanyang ice magic, at ang schedule na ipinakita niya sa kanya. Ito ay talagang nagpagulat sa kanya, at siya ay nagtataka kung si Iroma ay talagang isang tagahanga niya. Sinabi ni Roman na talagang hinahangaan niya ito dahil hindi siya namumukod tangi kapag gusto niya, habang namumukod tangi siya kahit na ayaw niya, at ito ay talagang nagpapagalit sa kanya, dahil iniisip niya na mas mahusay si Iroma sa pag-akit ng spotlight kaysa kanya kahit hindi sinusubukan. Ginagamit niya ang kanyang mahika para palamigan siya, ngunit ang labis na paggamit ay nagdulot sa kanya ng pagbagsak at pagkakaroon ng matinding lagnat. Sinubukan ni Roman na bantayan siya at tinawag ang kanyang manager. Sinabi niya na kung magpapatuloy ito, hindi makakarating si Karoma sa oras para sa susunod niyang pagganap, at para pagalingin siya, kakailanganin nila ng isang tao mula sa kanyang pamilya na lumapit. Kung gaano kalayo ang kanilang tinitirhan, aabutin ng ilang oras bago sila makarating dito. Idinagdag pa niya na ang kanyang mga tagahanga ay madidismaya, at kung gaano ito makakasakit kay Karoma. Ngunit sinabi sa kanya ni Roman na huwag mag-alala at nagpatuloy na tumawag sa kanyang mga kaibigan, sina Asmodeus at Clara, at humingi ng kanilang tulong. Lahat sila ay nagsettle sa pagbuo ng isang mabilis na bandang dem idol na sumusuporta kay Karoma, at nag-crossdress sa tulong ng mahika ni Clara at nagtanghal sa entablado sa kanilang nakakabalisa na mga demi-dance move. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Karoma sa kanyang katinoan at sinabihan na ang kanyang mga magulang ay dumating upang pagalingin siya, at sinabi nila na sila ay mag-cheer sa kanya mula sa bahay tulad ng dati. Ngumiti si Karoma at tumakbo palabas upang harapin ang mga nabigo niyang tagahanga, ngunit pagkatapos ay nagulat siya nang makita si Iroma at ang kanyang mga kaibigan na ganap na nagtatanghal sa dance floor. Ito ay nagseselos at nasa sabik sa parehong oras, habang siya ay bumalik upang magbihis at pumasok sa entablado sa gitna ng pagtatanghal at tinapos ang palabas sa isang napakagandang paraan. Pagkatapos ng matagumpay na konsyerto na ito, nagpasalamat siya kay Iroma at sinabing hindi siya magpapatalo sa kanya sa mga tuntunin ng pagsecure ng spotlight, at idinagdag niya na umaasa siyang maaari silang manatiling magkaibigan mula rito hanggang sa labas. Sumang-ayon si Iroma, at lahat sila ay bumalik sa kanilang mga nakagawian, na pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa misteryosong grupong dem idol na nagpakita sa entablado kasama si Karoma sa kanyang huling konsyerto. Pagkatapos ng araw na ito, bumalik sa pag-iisip si Iroma tungkol sa sinabi ni Hendrik sa kanya at iniisip kung gusto ba talaga niyang bumalik sa mundo ng mga tao.
Ginugugol niya ang mga susunod na araw sa malalim na pag-iisip tungkol sa bagay na ito, at ito ay talagang nagpapaalala kina Asmodeus at Carla. Iniisip nila na siya ay nalulungkot at nagpa siya na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya mismo. Pareho silang gumugugol sa mga susunod na araw sa pagpino ng kanilang mga diskarte sa pagluluto, at sa kalaunan ay nakabuo sila ng pagkaing ginawa ng may pagmamahal at kaunting kasanayan at iniharap ito kay Iroma para sa isang taste test. Parehong gusto ni Iroma ang pagkain at pinatikim din nila ang pagkain ng isa't isa, at pareho silang nagpasya na tawagin itong draw. Sa kabilang banda, tinanggap ni Iroma na gusto niya ang kanyang bagong buhay sa gitna ng mga demonyo at nagpa siya na ipagpatuloy ang paninirahan dito pagkatapos ng lahat. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, pinunan muli ni Sol Ivan ang kanyang singsing ng mahika at pinapante siya sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan gaya ng dati. Sa klase, sinabi ni Nebrios na dapat silang maghanda para sa kanilang end-of-term exam at huwag makaistorbo sa sino mang guro. Pagkatapos nito, lahat sila ay pumunta sa susunod na klase kung saan natutunan ni Iroma ang pagbabagong magic, ang Chuso, na nagbibigay daan sa kanya na gawing isang itim na palaka ang isang berdeng palaka. Sa tingin niya, kapag nagtagumpay siya sa mahika, magiging masaya siya at kinuskos ang kanyang singsing habang naglalakad sa koridor. Ngunit pagkatapos biglang nagpakita ang anino na espiritu na naninirahan sa kanyang singsing, at nagtataka siya kung bakit ito lumabas, habang pinakain ito ni Sol Ivan kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, talagang binabalikan siya ng espiritu, ngunit nagulat silang dalawa, maging ito ay hindi alam kung bakit or paano nangyari iyon. Mabilis na tumakbo si Iroma sa isang silid, at pareho silang nagsimulang mag-isip kung ano ang maaaring maging sanhi ng lahat ng ito. Ngunit pagkatapos, sinabi sa kanya ng espiritu na nais nitong pag-alitan siya tungkol sa hindi paggamit ng kanyang mahika na parang tulale. Sinasabi nito na kung ipagpapatuloy niya ang pag-uugaling ito, hindi nito hahayaang gamitin niya ang mahika na nakaimbak sa singsing. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na maging mas mahusay sa pagkontrol sa kanyang mahika at itinuro sa kanya ang mga pangunahing kaalaman nito, at pinagamit siya ng Chuso spell dito para magmukha itong mini-human na demonyo. Pinangalanan nito ang sarili nitong Alucard at sinabihan si Iroma na tawagin itong Alo. Pagkatapos noon, pinapraktas ni Alo si Iroma ng kanyang spell at pinapalitan niya ang kanyang uniforme. Samantala, nakita namin si Amari na nakatingin sa poster na may naka-crossdress na Iroma at Karoma, at nagtataka kung bakit kamukhang kamukha ng misteryosong idolo si Iroma. Pagkatapos ay naisip niya na hindi kailanman magbibihis si Iroma ng ganoon at lumalakad sa labas upang magpatrolya. Pagkatapos, nadatnan niya si Iroma na ang uniforme nito ay nag-transform sa isang uniforme na parang pambabae. Dahil dito, namumula si Amari, at tumakas siya sa pag-aakalang siya ay hindi tunay na lalaki. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Iroma kay Alo upang ipakita ang kanyang sarili kay Amari upang alisin ang kalituhan, ngunit sinabi niya na siya ay isang hindi kilalang kababalaghan, at kung malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya, sisirain siya nito at gagawa ng mga eksperimento sa kanya. Sinabi niya na dapat niyang mas malaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging bihira sa mga demonyo. Sumang-ayon si Iroma at pagkatapos ay nagpa siya na tanungin si Sol Ivan tungkol sa isang espiritong naninirahan sa ring na nakakapagsalita, ngunit naisip na lang niya na nilalagnat si Iroma at pinainom siya ni Hooper ng tsaa at masarap na pagkain at pinatulog siya. Kinabukasan, pumunta si Iroma sa silid-aklatan, at sinusubaybayan nila ang lahat ng mga kaganapan na lumipas mula noong nakuha niya ang singsing, at nalaman na si Alu ay nagsimulang magkaroon ng kamalayan sa oras na siya ay nagrerango sa bet. Napagpasyahan nila na maaari nilang malaman ang higit pa kung si Iroma ay mas tumaas ang ranggo, at gawin itong kanilang susunod na layunin. Sa pamamagitan nito, tinatawag nila itong isang araw. Ngunit pagkatapos, napagtanto ni Iroma na hindi niya kailanman inasikaso ang hindi pagkakaunawaan kay Amari. Patuloy ang pagkalito na ito, at nagpasya si Amari na hagupitan si Iroma at ibaling ang sarili habang ginagawa ang kanyang mga tungkulin sa student council. Napagtanto niya na ang butler ni Iroma ay nangangailangan ng 3 taon, or 3 D-level na demonyo dito ayon sa kanilang mga patakaran sa paaralan. Tinawag niya si Iroma at sinabi sa kanya na ilalagay nila ang kanilang butler sa isang hiatus, hanggang sa matugunan nila ang kanilang mga kinakailangan.
Sa panahong ito, dapat silang lumahok sa iba pang mga battler at makuha ang kanilang pag-aproba, at maaari nilang patakbuhin ang kanilang battler sa ganitong paraan din. Si Asmodeus ay inilagay sa bagong Magic Battler, si Clara ay ipinasa sa Video Games Battler para sa babysitting, habang dinadala ni Amari si Iroma sa Student Council, dahil ito ay isang battler din. Pagkatapos noon, pinadaan niya sa kanya ang mahihirap na gawain na sinusunod ng lahat ng miyembro, tulad ng mga asong militar, at nakita ni Iroma ang isang mas kumpiyansa at kahangahangang bahagi ni Amari, na malapit sa kaibahan sa kanyang mas pambabae na bahagi sa panahon ng kanilang regular na mga sesyon ng pagbabasa ng manga. Isang araw, habang nag-iikot, nakatanggap si Amari ng mensahe mula sa broadcast battler na pumunta sa room number 3, at nang pumunta siya doon, tinambangan siya ng isang misteryosong lalaki na nag-spray sa kanya ng ilang uri ng spell-infused na pabango, at napakolaps siya. Hindi nagtagal, nalaman ito ng student council, at hinanap nila si Amari at nakitang nakahandusay sa lupa. Kapag siya ay bumangon, siya ay tila sobrang lagi, mahiyain, at malambot, hindi tulad ng kanyang karaniwang matapang at may kumpiyansa na personalidad. Humihingi siya ng isang mas konserbatibong uniforme at kumikilos ng matamis at malambot sa kanyang mga kasamahan, at nag-aalala ito sa lahat. Gusto rin siya ng student council sa ganitong paraan, dahil hindi niya sila ginagawang sobra-sobra sa pagtatrabaho tulad ng isang itim na manager ng kumpanya, ngunit nag-aalala rin sila sa pagiging epektibo niya bilang student council president. Sa pag-iisip na iyon, sinimulan nilang hanapin ang salarin na tumawag sa kanya sa room number 3 at pumunta sa disciplinary battler, na kanilang pangunahing pinaghihinalaan para sa pagseselos kay Amari at sa kanyang posisyon bilang presidente ng student council. Ang pinuno ng disciplinary battler na si Romeo ay isang mag-ara, ngunit nakakainis na demonyo, na duwag gaya ng siya ay nahuhumaling sa sarili. Dahil sa pagiging narcissism ni Romeo, sinamantala niya ang pagkakataong ito at nagsimula ng petisyon para sa muling halalan ng student council president. Ang lahat ay nag-aalala tungkol sa posisyon ni Amari dahil sa kanyang kasalukuyang estado, ngunit pagkakita nito, sinubukan niyang umakyat at nagpalit ng kanyang lumang uniforme. Sinabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang matugunan ang mga inaasahan ng lahat. Sa kabilang banda, sinabi ni Alo kay Iroma na ang spell na nagpabago sa pagkatao ni Amari ay halos mabawi, ngunit tila may isang bagay sa kanyang sariling puso na kumapit dito. Pagkatapos magpalit, sinubukan ni Amari na kumilos ng matapang, ngunit ang kanyang pagkatao ay naalis sa harap ni Iroma, at siya ay napaluhod. Sinabi niya na marahil ay pinakamahusay para sa kanya na bumaba, at mamuhay ng isang perpektong buhay bilang isang normal na mag-aaral sa kanya bilang kanyang kaibigan. Sinabi niya na kung tatanggapin siya nito bilang siya ngayon, malugod niyang gagawin iyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Iroma na minsan ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng ambisyon, at tinanong siya tungkol sa kanya. Sinabi ni Amari na gusto niyang gawing pinakamaganda ang paaralang ito at ipagmalaki ang lahat bilang mga demonyo. Sinabi sa kanya ni Iroma na ibigay sa kanya ang lahat at na ang kanyang mga kaibigan, kabilang siya, ay susuportahan siya anuman ang kahihinatnin. Ito ang nagudyok sa kanya, at lumabas siya upang makipagkumpetensya laban kay Romeo para sa posisyon ng presidente ng student council. Sa una, mukhang masama ito para sa kanya dahil sa kanyang pagkamahiyain at pagiging maingay at flamboyant ni Romeo, ngunit pagkatapos ay unti-unti siyang nagiging emosyonal, nabawi ang kanyang kumpiyansa, at sinira ang spell. Pagkatapos ay naghatid si Amari ng nakakaganyak na pananalita at nanalo sa muling halalan, na talagang ipinagmamalaki siya ni Iroma at ng iba pa. Pansamantala, ginagamit ni Asmodeus si Clara bilang isang asong sumisinghot at pinasunod siya sa salarin, na naging presidente ng fan club ni Amari, si Chano. Sinabi niya na gusto niyang makita ang matapang na pangulo na maging mas katulad ng isang beses sa kanyang buhay, at iyon ang dahilan kung bakit ginawa niya ang espesyal na pabango na ito. Nagpasya si Amari na bigyan siya ng espesyal na gantimpala para dito, sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng student council drill ng 50 beses ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, pinasalamatan niya si Romeo sa pagtulak sa kanya pabalik sa isang sulok at nasiyahan siya sa hamon, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga tungkulin. Kapag naayos na ang lahat, tinawagan niya si Iroma at sinabing nakapasa na siya sa training at malaya siyang maibalik ang magic apparatus battler. Tinanong din niya ito kung gusto niyang manatili sa student council, ngunit sinabi ni Iroma na mayroon din siyang sariling ambisyon at baka isang araw ay may magdesisyon na bumalik sa battler.
Kaya kung gusto niya doon habang iniisip ang tungkol kay Kirbo. Pagkatapos ng abalang araw na ito sa paaralan, umuwi si Iroma sa bahay ni Sol Ivan at Yupero para ganapin sa kanya ang isang welcome home party, at ipinagdiriwang siyang nagtagumpay sa kanyang pagsusulit sa pagsasanay sa student council. Iminumungkahi ni Sol Ivan na tawagan ni Iroma ang ilan sa kanyang mga kaibigan para sa isang sleepover, at ito ay nagpapasabik sa kanya. Tinawag niya sina Asmodeus at Clara at naghanda para sa kanilang pagdating, at lahat sila ay nag-enjoy ng magkasama. Naglalaro sila ng Dance Dance Revolution, at sinubukan pa ni Sol Ivan na kumilos ng cool sa harap nila sa tulong ni Yupero gamit ang ilan sa kanyang nakatutuwang mahika. Pagkatapos ng isang masayang gabi, umuwi sina Asmodeus at Clara, at natutulog si Iroma na nag-iisip tungkol sa Amari, at kung paano pa siya marami pang dapat matutunan tungkol sa mga demonyo at sa pagbabago ng personalidad. Narinig ito ni Alu at nagpa siya na tulungan si Iroma sa pamamagitan ng pagpaparanas sa kanya ng parehong bagay, at nagsumite ng isang evil cycle spell na nagbabago ng personalidad sa kanya, na nagpagising kay Iroma bilang isang ganap na bad boy. Sinimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapakita kay Yupper ng kanyang lugar, at pagkatapos ay tumungo sa paaralan sa kanyang karwahe kasama ang kanyang mga tagapaglingkod, sina Asmodeus at Clara. Kumaway siya sa mga babae at kinuha ang kanilang mga puso, at pinaupo pa si Clara na namumula ang mukha. Habang nangyayari ito, napansin niya at ng kanyang mga kaklase ang mga estudyante mula sa ibang klase na nagtatapon ng kanilang basura malapit sa kanilang klase, gaya ng dati. Nagpa siya si Roman na sunugin ang lahat ng ito gamit ang mahika sa antas ng demonyo, at pagkatapos ay sinabi na oras na para makakuha sila ng magandang silid-aralan. Sa ambisyong iyon, lumakad siya sa opisina ni Nebrios kasama ang kanyang mga kaklase at naglagay ng opisyal na kahilingan para sa pagbabago ng silid-aralan. Tinanong niya siya kung bakit sila tinawag na misfits at iba ang pakikitungo sa kanila, kaya kinuha ni Nebrios ang kanyang milkbook at itinuro kung paano gumawa ng pisikal na karahasan si Iroma sa kanyang unang araw. Si Asmodeus ay iniulat para sa pagnanakaw, sinalakay ni Sabnok ang isang guro, si King ay isang walang modo, si Aguro ay laging natutulog, at maayos naman si Clara. Nagtatanong si Iroma kung paano sila nagiging misfits ng lahat ng iyon, at nagkakaroon sila ng argumento. Ngunit tinapos ito ni Nebrios sa pagsasabing wala na silang ibang ekstrang silid-aralan. Dito, tumugon si Iroma sa pagsasabing mayroon pa rin silang maalamat na silid-aralan ng dati nilang Demon King, ang Royal One, at sinabing nabibilang doon ang mga misfits. Gumagamit si Nebrios ng Thunder Spell para takutin sila at sabihin sa kanila na alamin ang kanilang lugar. Ngunit pinatigil siya ni Iroma sa pamamagitan ng pagmumungkahi na kukuha siya ng pirma ng pag-aproba mula sa lahat ng tao sa faculty ng paaralan, at pagkatapos ay wala siyang pagpipilian kundi ibigay sa kanila ang silid. Tinanggap ni Nebrios ang panukalang ito, at sinabi na ibibigay din niya ang kanyang pag-aproba kung siya ay makakamit ng pag-aproba ng bawat solong miyembro ng faculty ng paaralan. Dahil doon, lumabas silang lahat, at dinala ni Iroma ang kanyang mga kaklase sa Royal at tinanong sila tungkol sa kanilang mga ambisyon at hangarin. Pinasisigla niya sila ng maraming motibasyon at ginagawang gusto rin nila ang Royal, at pagkatapos ay pinaalis sila upang makakuha ng maraming seal ng pag-aproba hanggat maaari. Una sa lahat, isinama niya si King at pumunta kay Nebrios at tinukso siya ng isang pamilyar na summon ng seal, at sinabing iniisip niyang kunin ang kanyang pamilyar na selyo dahil magiging madali iyon. Habang ginagambala niya si Nebrios dito, ginagamit ni King ang kanyang espesyal na kakayahan at ninakaw ang pang-araw-araw na planner ni Nebrios mula sa loob ng kanyang kasuotan. Pagkatapos nito, pumunta sila kay Manaki Sensei, at ginamit ang kanyang pagmamahal kay Nebrios bilang sandata para makipagpalitan ng planner ni Nebrios para sa kanyang selyo ng pag-aproba. Kasabay nito, sina Aligo at Clara ay pumunta upang hikayatin ang kanilang guro sa mahiwagang kaalaman, at si Aligo ay nakakuha ng kanyang selyo sa kanyang malalaking talakayan sa utak sa isang propesor at ipinahayag na siya ay talagang matalino. Nakuha ni Aguro ang boto ng matandang lalaki na si Morak sa kanyang mga kulturang chismis, habang pinagchichismisan ang tungkol sa pamilya ni Carlos Yulo. Si Suzo, na may ilang nagbabantay para sa kanyang boto ay nagawang paaprubahan, at nakuha ni Elizabeth ang kanilang guro sa astrolohiya, si Oswald, ng pag-aproba sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya sa isang board game gamit ang kanilang panlilinlang at pagtutulungan ng magkakasama.
Habang si Sabnok ay nakakuha ng pag-aproba ni Bunold na siyang gurong inatake niya sa kanyang unang araw, sa pamamagitan ng pagyuko at paghingi ng tawad sa kanya. Ang iba ay tumutulong din sa pag-abot sa ibang mga guro at pagkuha ng kanilang mga pag-aproba, kabilang si Roman na pumunta sa kanyang lolo para kunin ang kanyang pirma. Sa huli, nakuha nila ang mga pag-aproba ng lahat ng 36 na guro bukod kay Nebrios, at pumasok sa kanyang opisina upang tuparin niya ang kanyang pangako. Tinitingnan ni Nebrios ang lahat ng mga selyo at sinabi na habang mayroon silang pag-aproba ng lahat ng mga guro bukod sa kanya, wala silang anumang mga selyo mula sa iba pang mga miyembro ng faculty tulad ng mga janitor, tagapagluto at iba pa. Sinabi niya sa kanila na bibigyan lamang niya sila ng kanilang pag-aproba, kapag mayroon silang pag-aproba ng bawat miyembro ng iba pang mga faculty sa paaralan at pinapaalis sila. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng mga manggagawa sa paaralan ay pumasok at binigay kay Iroma ang kanilang selyo ng pag-aproba, habang pinasasalamatan siya sa lahat ng tulong na ibinibigay niya sa kanila araw-araw. Nagpagulat ito sa lahat, at sa wakas ay nagawa nilang pilitin si Nebrios na ibigay din ang kanyang pag-aproba at ipabukas niya ang royal para sa kanila. Pagdating sa loob, naglakad si Iroma patungo sa upuan ng royal throne na nakalaan para sa dating Demon King noong siya ay isang estudyante, at umupo dito na may malapad at mayabang na mukha. Kinaumagahan, nagising si Iroma at bumalik sa dati niyang sarili, kasama ang lahat ng alaala ng kanyang ginawa habang siya ay bad boy. Nagpatuloy siya sa paghingi ng tawad sa lahat sa natitirang bahagi ng araw, at humihingi sa kanila ng kapatawaran sa naging dahilan ng gulo at pagkilos nito ng walang pakundanggan. Ngunit lahat sila ay tinatawanan nito at tinutukso siya pabalik, habang sinasabi sa kanya na kumilos ng matapang at ngumiti tulad ng ginawa niya kahapon upang ipagdiwang ang pagkuha nila sa royal bilang kanilang silid-aralan. Nagpicture silang lahat at pinaupo muli si Iroma sa royal chair. Pagkalipas ng ilang araw, inanunsyo ni Nebrios na paparating na ang summer vacation at pinapayuhan ang lahat na maging mas nakatuon sa kanilang mga aralin, at gawin ang kanilang mga gawain sa summer araw-araw. Nang marinig ito, lahat ay nagsimulang magdiwang at gumawa ng mga plano para sa bakasyon. Ngunit pinatahimik silang lahat ni Nebrios sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang end-of-term exams bago ang bakasyon. Tumingin si Asmodeus kay Clara at sa iba pa at sinabing dapat silang matuto kay Iroma, na siguradong handang-handa. Ngunit laking gulat niya, si Iroma ay mukhang problemado rin gaya ng iba kung hindi man higit pa. Pagkatapos, inihayag niya na hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakataong mag-aral kaya hindi niya alam kung gaano siya kahusay sa mga pagsusulit na ito. Sinabi ni Asmodeus na ang pagkuha ng magagandang marka sa pagsusulit ay maaaring makatulong sa pag-rank up, habang ang pagkabigo ay haantong sa pagkawala ng isang antas ng ranggo. Ito ay talagang nag-aalala sa kanya, kabilang si Alo, na nagsasabing kung si Iroma ay bumaba sa ranggo, maaaring mawala din ang kanyang pakiramdam sa sarili at katawan. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay nagsimulang mag-aral ng sama-sama at subukan si Iroma sa isang pangunahing pagsusulit, kung saan nagtagumpay siyang mabaigo, hanggang sa punto kung saan naawa sa kanya sina Asmodeus at Clara. Nang makita ito, nagpasya silang dalawa na tulungan siya sa kanyang pag-aaral, at hindi nagtagal ay sumama na rin sa kanila ang kanilang mga kaklase. Sa panahong ito, ipinadala ni Amari si Chano sa Magic Apparatus Battler din dahil sa sobrang problema niya para sa kanya sa Student Council. Si Iroma bilang Iroma, ay tinatanggap ang mga kahilingan ng hindi nag-iisip ng 2 beses. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi ito gaanong nakakatulong sa kanya. Ang mga kaugalian at konsepto ng Demon World ay napatunayang masyadong komplikado at mahirap para sa kanya upang maunawaan, at siya ay nakikipagpunyagi sa kanila. Ngunit pagkatapos ay dumaan siya sa isang pagsusulit mula sa Mythical Zoology Workbook na kinabibilangan ng mga tanong tungkol sa mga mythical na nilalang tulad ng mga tao at hayop sa mundo ng mga tao. Nagawa ni Roman na maka-score ng perpektong marka. Pinapalakas nito ang kanyang moral kapag pinupuri siya ng lahat, at lahat sila ay nagpasya na bumuo ng isang grupo ng pag-aaral sa klase. Sa pamamagitan nito, tumungo sila sa opisina ng guro upang makita ang kanilang demonyong guro sa kasaysayan, si Danny, ngunit tila siya ay nasa rest day dahil sa pagdaan sa kanyang masamang cycle, at si Baron Sensei ang pumapalit sa kanya. Si Baron ay sikat sa pagiging weirdo na gumagamit ng kanyang mahika at mga paa upang madama ang bawat buhay na bagay na kanyang nararanasan, dahil masigasig niyang pinag-aaralan ang mga ito.
Siya rin ang nagsulat ng Mythical Zoology Workbook. Habang hinahawakan si Iroma, napansin niyang wala siyang wing root sa likod at tumakbo siya palayo sa ibang mga guro. Pinaalis nila sa kanya ang kanyang kamiseta upang makita kung ano ang nangyari, ngunit pumasok si Alu para iligtas ang araw at binago ang kanyang sarili upang ipakita na si Iroma ay talagang maliit ang mga pakpak. Pagkatapos nito, pareho silang lumabas at nagpa siya si Baron na ipakita ang kanyang disfigure na bibig kay Iroma at humingi ng paumanhin sa kanya sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat ng naruroon. Pagkatapos nito, dinala niya siya sa kanyang lab at binilhan siya ng tsaa, at hindi sinasadyang nasabi ni Iroma ang mga impormasyon tungkol sa kanyang pagiging tao. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Baron ay talagang isang malambot at mabait na demonyo na interesado sa mga tao bilang isang siyentipiko, at nag-aalala para sa kanya bilang isang endangered species. Pareho silang mabilis na naging magkaibigan, at tinulungan ni Baron si Iroma sa pag-aaral tungkol sa Demon World at sa mahiwagang sistema. Marami ring natutunan si Iroma mula sa kanyang mga kaklase sa study group. Sa panahong ito, nalaman din natin na magkaklase noon sina Nebrios at Baron, at pareho silang nasa tuktok ng kanilang baitang na may rank 8 na Chet. Pagkatapos ng isang buong linggong pag-aaral tulad nito, dumating ang oras para sa kanilang end-of-term test at ang proctor nila ay si Nebrios. Salamat sa lahat ng kanilang pagpupursige, lahat sila ay nakapasa sa pagsusulit, kasama ang isang grupo sa kanila na tumataas din ng isang ranggo. Nakakuha si Aligo ng 2 beses na pagtaas ng ranggo para sa pagtop sa kanyang grado, at pinamamahalaan ni Iroma na mapabuti ang kanyang mga marka sa kabila ng hindi pagpapatakbo ng rank up. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagdiwang sa isang party, at ang mga babae ay nagpasya na magkaroon ng isang sesyon ng pag-uusap ng mga babae at imbitahan si Amari na sumama din sa kanila. Matapos maipasa ni Iroma ang pagsusulit, nagpa siya si Sol Ivan na magsagawa ng isang party para sa kanya at iniisip kung saan sila dapat magbakasyon. Ngunit humingi sa kanya si Uper ng reward para sa pagtulong sa kanya ng mas maaga sa pagiging cool sa harap ng mga kaibigan ni Iroma, at iminumungkahi niyang papuntahin niya si Nebrios sa lahat ng tahanan ng mga estudyante at magkaroon ng pulong ng mga magulang at guro. Sumang-ayon si Sol Ivan, at si Nebrios ay nagkakaroon ng kabuuang gulo ng isang araw dahil sa kanila. Ngunit nalaman din namin na siya ay talagang matulungin at labis na nagmamalasakit sa lahat ng kanyang mga mag-aaral, dahil itinatala niya ang lahat at inaalagaan silang mabuti. Sa wakas, pinuntahan niya sina Iroma at Sol Ivan, at doon namin nalaman na si Upero ay dating nakatatanda ni Nebrios noong mga taon niya sa pag-aaral at, sa katunayan, binubuli siya at ginawa siyang alipyears noong panahong iyon. Si Nebrios ay nagdurusa pa rin sa mga alaalang iyon, at si Upero ay natutuwa sa pambubuli sa kanya sa kanyang pagbisita ngayon. Kinaumagahan, naghiganti si Nebrios sa pamamagitan ng pagbibigay sa lahat ng karagdagang takdang aralin para sa tag-araw at ipinakita sa kanila ang kanilang tunay na pag-uugali, at ito ang simula ng kanilang summer vacation. Kinabukasan, nagising si Iroma at lumabas upang makita ang lahat ng kanyang mga kaklase na nakatayo sa kanyang pintuan. Tinanong niya sila tungkol dito, at sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagpaplanong pumunta sa Walter Amusement Park at inanyayahan siyang sumama. Mabilis na nagbihis si Iroma, at pumunta silang lahat sa Walter Park. Sinabi ni King at ng iba pa na nagpaplano silang magsaya, ngunit pagkatapos ay tumingin sila kina Nebrios, Baron, at Uper na nakatayo sa likuran nila, dahil ipinadala sila ni Sol Ivan bilang mga bodyguard para kay Iroma. Ipinaliwanag ni Iroma na ito ang kanyang unang pagkakataon na makalayo sa bahay, kaya nag-alala ang kanyang lolo. Napansin din niya na wala si Aligo, at ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na nagpunta siya sa ilang conference kasama si Focus Sensei, at mukhang natutuwa sila. Pagkatapos nito, sinabi ni Iroma na masaya siya na nakarating si Amari doon, dahil inimbitahan niya ito sa huling minuto. Nagreklamo si Amari na akala niya ay silang dalawa lang, ngunit pagkatapos ay tiningnan niya muli ang mga mensahe at kinumpirma na nasa isip niya lang ang lahat. Inaasar din ni Uper si Nebrios at sinabing tutulungan siya nitong malampasan ang inis niya sa mga mataong lugar na labis niyang ikinasindak. Pagkatapos, pumasok silang lahat sa park pero pinaupo silang lahat ng mga guro at bumuo ng 3 grupo para mas madali silang mamonitor. Iminumungkahi ni Clara at Sabnok na ang koponan na pinaka-nakakatuwa ay dapat makakuha ng premyo mula sa mga guro, at pagkatapos na asarin ng kanyang mga kapwa-guro, tinanggap ito ni Nebrios ngunit sinabi na ang natalong koponan ay dodoblehin ang kanilang takdang aralin para sa tag-araw.
Pagkatapos nito, lahat sila ay nag-draw lots at bumuo ng mga koponan, kasama sina Iroma at Asmodeus sa koponan ni Baron kasama sina Aguro at Sabnok. Ang mga babae ay nagtitipon kasama si Yuper na nagbabantay sa kanila, at ang iba sa mga lalaki ay nasira ang kanilang mga pangarap at pag-asa sa araling bahay habang pinangangasiwaan sila ni Nebrios. Pagkatapos nito, lahat sila ay naglalakad sa iba't ibang direksyon upang sumakay, at napansin ng grupo ni Iroma ang isang pulutong ng mga tao na nakapalibot sa isang demonyong mukhang hindi tunay na lalaki, na lumabas na walang iba kundi si Romeo. Tinanong nila siya kung ano ang ginagawa niya roon, at nalaman na siya talaga ang anak ng may-ari ng parke at inutos ang obserbahan ang parke sa ilalim ng kanilang proteksyon ng mayordomo. Sa kabilang banda, nalaman natin na malalim sa ilalim ng lupa, naroon ang Yuger Prison, na kinaroroonan ng mahigit 1,000 kriminal na ang puot at mahiwagang enerhiya ay ginagamit upang palakasin ang mga rides sa Walter Park. Sa kanila, nakikita rin namin si Kirabo, at tila may pinaplano na naman siya habang nagtitipon siya ng ilang demonyo sa underground stress relieving pit, at sinasabi sa kanila ang tungkol sa lihim na organisasyon ng mga tulisan na tinatawag na Musino Crew, na kilala rin bilang Six Fingers. Pinaplano nilang sirain ang Walter Park sa lalong madaling panahon, at iyon ang kanilang pagkakataon upang makatakas. Samantala, ang mga kaklase ni Iroma ay nasisiyahan sa kanilang pananatili sa parke, kasama ang grupo ni Yuper na nag-photoshoot sa isang saradong tindahan na pinamamahalaan ng isang maliit na lolo at isang nakaistilong demonyo. Pinasuot siya ng grupo ni Nebrios ng magarbong merchandise sa parke, at pinapakain siya ng maraming merienda sa pag-asang hindi madobol ang kanilang takdang aralin. Sa paggawa nito, nakatagpo sila ng ilang empleyado ng game shop na nag-imbite sa kanila na maglaro ng shooting game. Sa kabilang banda, sinusundan naman ng grupo ni Baron sina Iroma at Romeo, na lumilipat mula sa isang ride patungo sa isa pa. Tila nag-e-enjoy si Iroma sa kanyang sarili na hindi na masasabi, ngunit sa lahat ng kasiyahang ito, nagawa niyang mawala at napunta sa eskinita ng black market na pinapatakbo ng lahat ng uri ng malilim na figura. Sinusubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan para kunin siya, ngunit ang baterya ng kanyang telepono ay naubos, at hindi nagtagal ay sinimulan siyang hilahin ng mga demonyo para sa ilang estrangherong candy. Sa sandaling iyon, ang babaeng may kulay pilak na buhok ay tumalon at pinoprotektahan siya mula sa makulimlim na demonyo, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na lumayo sa kanyang nakababatang kapatid at pinalabas si Iroma sa mga rides at sinabi ang office ng mga taong nawawala. Niliber din siya nito ng ice cream at tinutulungan siyang magsaya sa ilang mga rides. Nalaman ni Iroma na mahilig siya sa mga hayop ngunit hindi niya ito mahawakan dahil natatakot sila sa kanya. Sinabi ni Iroma sa kanya ang isang trick na natutunan niya kay Baron, at tinulungan niya itong maging palakaibigan sa mga hayop na nagpapangiti sa kanya ng husto. Pagkatapos, tumingin siya sa Ferris wheel at sinabing mas mahusay nilang makikita ang parke at dadalhin siya sa tuktok ng biyahe. Doon, pinasalamatan siya ni Iroma sa pagtulong sa kanya at sinabing talagang nag-enjoy siya sa pakikipaglaro sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin ni Iroma ang kanyang mga kaibigan at bumaba upang makipagkita sa kanila. Tahimik na umalis ang babaeng may pilak na buhok at naglaho sa isa sa madilim na eskinita sa likod nila. Nalaman namin na Sheena ang tawag sa kanya, at bahagi rin siya ng staff ng parke na nagtatrabaho sa background upang tulungan ang mga tao na mag-enjoy sa kanilang oras doon. Pagkatapos niyang mawala, nakipaglaro si Iroma kasama ang ilang bata sa parke bilang parusa mula kay Romeo sa pagkawala nito. Doon, naglalaro ang mga bata na magpanggap at kumilos bilang Six Fingers, at ipinaliwanag ni Asmodeus na sila ay isang grupo ng mga tulisan na naniniwala sa pagbabalik sa mga dating paraan ng barbarismo. Habang naglalaro, napagod si Aguro at sinabing yumay na siya, ngunit lumapit si Romeo sa kanya at sinabing lahat iyon ay dahil nakasuot siya ng isang maskara at tinanggal ito, na nagpapakita ng kanyang lubos na malinis at malaanghel na mga mata. Dahil sa nakakabulag niyang aura, nabigla si Romeo, at tinakpan niya ito at dinala sa isang tahimik na silid para patulugin para hindi niya maalis ang spotlight sa kanya. Samantala, nakikita namin si Sheena at 5 iba pang miyembro ng staff ng parke na nagtitipon, at inihayag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang Six Fingers, habang pinapakawalan nila ang isang grupo ng mga talagang makapangyarihang hayop sa Walter Park, kabilang ang isang dragon, upang sirain ang parke at iligtas ang kanilang target, si Kirabo, mula sa kulungan sa ilalim ng lupa.
Sa kabilang banda, pumasok si Iroma at ang iba sa tahimik na silid kung saan kinuha ni Romeo si Aguro at nagsimulang tumingin sa paligid. Nainis si Aguro at nahulog sa kanyang ulap, ngunit napansin niyang mainit ang sahig sa hindi malamang dahilan. Pinalawak niya ang kanyang espesyal na kakayahan, at nalaman na mayroong tatlong mga lugar sa parke kung saan ang lupain ay talagang mainit. Sa sandaling iyon, napansin niya ang tatlong mahiwagang itlog na napisa at ipinatawag ang tatlong mahiwagang hayop na inilunsad ng six-figure. Ginagamit ni Aguro ang kanyang kakayahang baguhin ang sahig at pinoprotektahan ang lahat mula sa pagkawasak ng lumilipad na durog na bato. Tumangala siya sa tabi ni Iroma upang makita ang napakalaking red dragon na nananalasa sa parke. Ang grupo ni Upper ay nakaharap sa panther na daga, habang ang partido ni Nebrios ay nakatagpo ng Mountain Blue Monster. Lahat sila ay tumakbo patungo kay Nebrios, ngunit sinabi niya na hindi siya nagsasaya at maaaring sisihin sila. Sinasabi nila na hindi iyon mahalaga sa ngayon at humingi ng tulong sa kanya. Ang kanyang sarili ay nagpasya na bigyan sila ng isang lib na aralin sa kombinasyon ng mga pag-atake. Sinabi niya sa kanila na harapin ang halimaw sa kanilang sarili at pinapanood sila mula sa gilid habang nakaupo sa ilalim ng ilang lilim. Matapos marinig ito, lahat sila ay tumakbo palayo sa halimaw, ngunit naabutan sila nito at binato sila ng isang napakalaking bato. Mukhang katapusan na nila, ngunit pagkatapos ay tumalon si Goro gamit ang kanyang Windblade na espesyal na kakayahan at tumagos sa bato na parang pinakamalakas na swordsman sa mundo. Si King, bilang pinakamatalino sa grupo, ay mabilis na napagtanto na ang Windblade ni Goro ay ang tanging offensive spell na mayroon sila at nag-aalala na hindi sila makakalabas ng buhay. Ngunit sa pag-iisip pabalik sa mga salita ni Nebrios, nagpasya siyang subukan ito at gagawa ng combo attack kasama ang kanyang mga kaibigan. Ninanakaw ni Light ang paningin ng halimaw sa isang mata, habang si Goro ay tumalon gamit ang kanyang Windblade. Ginagambala ni Aguro ang halimaw sa kanyang pakikipagkaibigang spell, na nagbibigay daan sa kanya na magsalita at maunawaan ang lahat ng wika, pati na rin ang sa mga halimaw. Sinusuportahan ni King si Goro na may mababang antas ng fireball spell. Ang pag-atake ay ganap na walang ginagawa sa halimaw maliban sa gawin itong mas galit sa kanila, at nagsimula itong humabol sa kanila ng mas mahirap. Sinubukan nilang humingi muli ng tulong kay Nebrios, ngunit binigyan niya sila ng ilang abstract na payo at iniwan sila sa kanilang sinumpaang kapalaran. Samantala, habang nilusob ng Six Fingers ang underground na bilangguan at natalo ang Vice Jailer na kilala bilang Trident, ang Handshaker, na kilalang kilala sa kanyang neck-breaking grip. Pabalik sa ibabaw, sina Light, Goro at Aguro ay humingi ng tulong kay King bilang kanilang nakatatandang kapatid dahil siya ay isang rank Gimel. Nalaman namin na ang pagiging bunsong kapatid sa kanyang pamilya at inaapi ng kanyang mga nakatatanda, palaging nais ni King na magkaroon ng mga nakababatang kapatid at protektahan sila. Ang pagtawag sa kanya ng Big Bro ay agad siyang nag-oo. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga paraan upang maalis sila sa sitwasyong ito, at ito ay noong ipinaalala ni Nebrios sa kanya ang maliit na sipol sa kanyang leeg at tinanong kung hindi iyon sapat upang matulungan sila. Sa kabilang banda, nakikita namin si Iroma na nakatingin sa staff ng parke na tinutulungan ang mga tao na makalabas ng ligtas, ngunit hindi pinapansin ang mga batang nasa panganib na sa tingin nila ay tapos na. Ang kawalan ng empatiya na ito ay talagang nagpapagalit sa kanya, at sinabi niya na galit siya tungkol dito. Nalaman din niya na ang mga halimaw na ito ay mga summon magic beast at ito ay dapat na isang nakaplanong pag-atake. Salamat sa opinyon ni Baron, nagpasya siyang tulungan ang mga bata mismo at tumakbo patungo sa kanila, habang iniiwasan ang lahat ng nahulog na mga durog na bato gamit ang kanyang Ultra Instinct. Habang abala siya sa pagliligtas sa kanila, nagpasya sina Sabnok at Asmodeus na tumalon at labanan ang dragon habang sina Aligo at Baron Sensei ay tinutulungan si Iroma sa paglikas sa mga natrap na bata. Nag-aalala si Baron para sa mga mag-aaral, ngunit nang tingnan niya sina Sabnok at Asmodeus na mapaglarong inaatake ang halimaw sa antas ng kalamidad habang nakikipagtalo sa isa't isa, nakaramdam siya ng kasiyahan para sa kinabukasan ng uri ng demonyo. Sa kabilang banda, nilalabanan ni Upper ang halimaw na Panther Rat at sinabihan si Amari na ilikas ang ibang mga babae. Pagkatapos noon, sinimulan ni Upper na labanan ang halimaw, ngunit sumali si Amari sa kanila sa lalong madaling panahon at nag-alok sa kanya ng tulong bilang presidente ng Student Council, at nagraranggo ng 6 na Vald na demonyo.
Samantala, nagawa ni Clara na mahuli ang sarili ng halimaw habang sinusubukan niyang tulungan sila sa kanyang kalokohang paraan sa halip na lumikas sa Bubble Zone. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni King ang kanyang plano at hinikayat ang kanyang mga kaibigan na ihatid siya malapit sa tainga ng halimaw, at pagkatapos ay hinaipan ang magic whistle sa ulo nito, na ikinatumba nito. Lahat sila ay nagsimulang magsaya pagkatapos ng kanilang tagumpay, ngunit ang halimaw ay biglang bumangon at sinuntok sila pababa, at mukhang ito na ang katapusan nila. Tumalon si Nebrios at pinigilan ang pag-atake ng halimaw gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay tinalo ito gamit ang kanyang kakayahan sa kidlat na Cerberus. Sa evacuation center, nagpasya si Kaori na pasayahin ang lahat bilang karoma. Bumalik sa bahagi ng parke ni Yupero, nakita naming ginagamit ni Amari ang kanyang espesyal na kakayahan sa Bloodline, ang romantista, na nagpapahintulot sa kanya na labagin ang lahat ng kanyang limitasyon at magagawa ang anumang bagay basta't siya ay na-intimidate. Isa itong tibak na may dalawang talim na nagpapaunawa sa kanyang mga paniniwala, at ang pag-aakalang kaya niyang talunin ang kalaban ay nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas para magawa iyon. Sa kalaunan ay nagawa niyang talunin ang halimaw, at napahanga si Yupper ng sapat para mag-alok sila sa kanya ng trabaho sa hinaharap sa bahay ni Sol Ivan bilang kanilang apprentice. Noong una, tumanggi si Amari, ngunit nang malaman niya na ang ibig sabihin nito ay makakasama niya si Iroma, sinabi niya na gusto niyang panatilihing bukas ni Yupper ang alok para sa hinaharap. Sa kabilang banda, sina Asmodeus at Sabnok ay tinamaan ng pag-atake ng dragon dahil sa kanilang kawalang ingat. Pinoprotektahan ni Sabnok si Asmodeus, at sinabi na ginawa niya ito para maging cool dahil iyon ang gagawin ng future Demon King. Pareho silang naging magkaibigan at tinutulungan ang isa't isa hanggang sa maubos ang lahat ng mahiwagang enerhiya. Pagkatapos, nagpasya si Baron na tumalon at ipinatawag ang kanyang alagang dragon na gawa sa kahoy, na nilagyan ng kanyang nakakabalisa na dami ng mahiwagang enerhiya tulad ni Hashirama mula sa Naruto. Pagkatapos ay kinagat niya ang dragon at lubusang dinadaig siya at nanalo sa laban ng madali. Sa pamamagitan nito, iniisip nilang lahat na tapos na ang labanan, ngunit ang iba pang mga halimaw ay biglang bumaling sa mana at sumanib sa dragon upang lumikha ng hybrid na halimaw. Ang halimaw ay naglunsad ng isang energy beam sa kanila, ngunit sina Yupper at Amari ay tumalon sa tamang oras upang protektahan ang lahat. Hiniling ni Baron kay Yupper na tulungan siya tulad ng mga nakaraang panahon. Sinabi ni Yupper na maaaring kailanganin din nila ang kanilang pangatlong alipin at ipinatawag si Nebrios gamit ang selyo ni Iroma. Lahat sila ay agad na nag-one-shot sa halimaw gamit ang kanilang mga pangunahing kakayahan. Pagkatapos noon, sa halip na maging loot tulad ng sa isang video game, nagpasya ang halimaw na hilahin ang isang perpektong cell sa kanila sa pamamagitan ng pagkolekta ng lahat ng enerhiya nito upang palabasin ang isang huling energy blast na pinasabog silang lahat. Nakaharap ito sa evacuation center na layuning pabagsakin ang kasing dami ng mga demonyo, ngunit pagkatapos ay dumating si Romeo sa lugar at ginamit ang kanyang karisma na kakayahan upang harapin siya ng halimaw. Ang halimaw ay nagpakawalan ng isang napakalaking blast ngunit si Iroma ay tumalon sa harap nito at nagpas siyang i-absorb ang pag-atake gamit ang kanyang singsing. Pinayuhan ni Alo si Iroma kung paano siya bibigyan ng kapangyarihan para makuha niya ang lahat ng kanyang mana ng sabay-sabay, at gumawa siya ng isang nakakatuwang spell na sumisipsip ng enerhiya ng halimaw, at iniiwan ito tulad ng nararamdaman mo pagkatapos ng mahabang session sa iyong ginagawa. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa Walter Parks Hotel, at doon namin nakilala ang tatay ni Romeo, pati na rin si Sol Ivan, na dumating sa eksena upang tingnan kung maayos si Iroma. Nagpasya silang lahat na magpalipas ng mga susunod na araw doon kasama ang ama ni Romeo, at si Sol Ivan ay ipinalabas sa publiko na si Iroma ay isang bayani na nagligtas sa lahat sa Walter Park. Sa kabilang banda, nakita namin si Kirabo na nakalabas ng kulungan kasama ang Six Fingers na nakaluhod sa kanyang harapan. Naghatid sila ng mensahe sa kanya mula kay Valgard na nagsasabi sa kanya na bumalik kaagad. Binura rin ni Kirabo ang mga alaala ng kanyang mga kapwa preso, habang natutuwa siyang makita ang mga mukha ng mga ito sa kawalan ng pag-asa dahil napagtanto nilang hindi sila aalis doon hindi tulad ni Kirabo. Nalaman din niya na si Iroma ang sumire sa plano nilang sirain ang parke, at sa tingin niya ay tadhana na ang maging magkaaway sila sa walang hanggan. Sa kabilang banda, nakikita namin si Iroma na ipinagdiriwang ng lahat sa parke bilang kanilang tagapagligtas, at ang balita ay umaakit ng maraming mga reporter at atensyon sa kanya.